Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 731 hanggang 740 naghihintay para sa pagkakataon. Sina Yin Jingan, Shu Ma at ang dalawa pa ay sumugod sa hukay kung saan naroon si Yang Yio. Ngunit sa sumunod na sandali, isang nakasisilaw na gintong liwanag ang bumungad mula sa hukay. Pagkatapos ay nagmula sa hukay ang isang malakas na daloy ng hangin. Silang tatlo ay mga matandang halimaw na naging mas matalino. Bagamat hindi nila alam kung ano ang gintong liwanag at hininga, alam nilang may mali. Sa isang iglap, umatras silang tatlo at tumakas. Ang isa ay mas mabilis kaysa sa isa. Boom! Sa isang malakas na ingay na yumanig sa kalangitan, nalaman nilang may isang bundok na tumubo mula sa hukay. Tama, sa espiritual na kamalayan ng tatlong tao, nakita nila na ang isang bundok ay tumubo mula sa hukay kung saan naruroon si Yang Yio, at ito ay palaki ng palaki. Ang malakas na daloy ng hangin ay kumalat, at ang tatlong matandang immortal ay direktang natangay. Hindi sila huminto hanggang sa halos 100 metro ang layo, at bumangga sila sa isang grupo ng mga gusali, na nagwasak at tumagos sa mga bahay. Puff! 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 Nagsuka silang tatlo ng dugo, at tumangala. Isang bundok na halos ilang libong metro ang haba at halos 100 metro ang taas ay nasa kabila ng Monster Market, na sumasakop sa buong kalye ng Monster Market. Ano ito? Paano ito posible? Ito ba? Ang batang iyon ang gumawa nito. Ang tatlo ay umakyat at tumingin sa bundok na lumitaw mula sa manipis na hangin o lumaki mula sa malaking hukay sa pagkamangha, puno ng pagkabigla. Pagkatapos ay napabulala si Yin Jingan sa pagtataka, ito ay Luofu Mountain. Ano? Luofu Mountain. Nagulat si Maming Shan. Mukhang Luofu Mountain iyon. Nauutal na sabi ni Shu Jian. Ang Luofu Mountain ay isang adventure paradise para sa mga nagsasaka ng Mountain and Sea Realm. Nagbubukas ito isang beses bawat 100 taon. Hanggat ang mga magsasaka na umabot sa antas ng Jindan ay nasa Luofu Mountain. Ngunit tulad ng alam ng lahat, ang Luofu Mountain ay isang misteryosong bundok na nakatago sa kawalan. Wala itong nakapirming lugar. Nagbubukas ito isang beses bawat 100 taon at nawawala muli pagkatapos ng 9 na buwan. Mahigit 3 taon na ang nakalipas mula noong huling lumitaw at nawala ang Luofu Mountain, ngunit ngayon ay lumitaw na ito sa Yaoguang City. Bukod dito, mukhang hindi mabilang na beses na mas maliit. Silang tatlo ay natural na nakapunta sa Luofu Mountain. Alam ng lahat na ang Luofu Mountain ay isang bulubunduki na may 1,000 milya ng mukha. Isa itong malayang Zumi Mountain. Imposibleng maging napakaliit, 1,000 metro lamang ang haba at 100 metro ang taas. Kahit na ito ay nabawasan ng hindi mabilang na beses, nakilala pa rin nilang tatlo ito bilang Luofu Mountain sa unang pagkakataon. Ang mga mata ni Yin Jingan ay kuminang at nagsabi, narinig ko na ang bundok ng Luofu ay isang langit sa kuweba. Ngayon parang totoo na. Tila ang Luofu Cave Heaven ay naging pag-aari ng batang ito. Anong birtud at kakayahan mayroon ng isang hindi kilalang binata upang tamasahin ang gayong kayamanan? Itinaas ni Yin Jingan ang kanyang kamay upang panasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig habang nagsasalita, at ang kanyang mga mata ay puno ng nagninangas na kasakiman. Nakikita ng lahat na si Yin Jingan ay nagkaroon na ng kasakiman na kunin ito para sa kanyang sarili. Maging ang mga mata ni Maming Shan at Shu Jian ay naging mga mata ng kuneho. Kung ano ang may isip ni Yin Jingan, natural na may isip nila. Hindi alam, ang tatlong matandang immortal ay may iba't ibang iniisip. Tinitigan nila ang Luofu Mountain na nasa kabila ng Yaoguang City na may nagninangas na tingin, at ang kanilang mga mata ay kumikislap. Sa susunod na sandali, biglang itinaas ni Yin Jingan ang kanyang mga kamay, nag-ipon ng malakas na enerhiya sa kanyang mga kamay, at hinampas ito patungo sa langit ng kuweba ng Luofu Mountain. Boom! Isang nakakabinging tunog ang tumunog, ngunit ang kanyang buong lakas na suntok ay hindi nagpatinag sa Luofu Mountain. Ang ibabaw ng Luofu Mountain ay natatakpan ng mahinang gintong liwanag, at hindi ito nasaktan ni Yin Jingan. Namilog ang mga mata ni Yin Jingan, at sinabi niya kina Shu at Ma, Old Monster Shu, Old Ghost Ma, subukan nating magkasama. Ang gayong kayamanan ay hindi dapat kontrolin ng mabangis na batang ito. Iyon ang ibig kong sabihin. Sabi ni Maming Shan na kumikinang ang mga mata. Hindi nagsalita si Shu Jian ngunit paulit-ulit na tumango. Pagkatapos ay sabay-sabay nilang sinalakay ang Luofu Mountain. Gayunpaman, paanong ang depensa ng Luofu Mountain, na pino ni Yang Yian, ay mayayanig ng tatlo sa kanila. Matapos ang pag-atake ay hindi epektibo, ang tatlo sa kanila ay nakasimangot. Minamaliit nila ang pagtatanggol sa Luofu Mountain. Boom boom boom. Sa oras na ito, dumagundong at yumanig ng malakas ang Demon Light Formation, at naramdaman ng buong Demon Light City ang panginginig.
Nagising silang tatlo mula sa kanilang panaginip at tumingin sa labas ng formation. Alam nila na kailangan pa nilang tansyahin ang Demon Light Formation. Kung ang Porma Sion ay sinira ng mga demonyong ibon sa labas, ang pag-atake ng Fifth Turn Great Demon ay hindi biro. Si Yin Jinggan ay tumingin sa Luofu Mountain nang hindi sinasadya, at pagkatapos ay tumingin sa ikalimang pagliko na dakilang demonyo at ang maliit na demonyo na galit na umaatake sa kalangitan, at sinabi kina Shu at Ma, isakripisyo natin ang mga demonyong hayop upang harapin ang mga demonyong ibon sa labas. Ang Luofu Dongting na ito ay angkop na manatili sa lungsod. Natural na alam ni Shu at Ma na ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang mga demonyong ibon sa labas ng Porma Sion. Tumanggaw sila bilang pagsang-ayon nang marinig nila ang mga salita ni Yin Jinggan. Pagkatapos ay lumipad silang tatlo sa tatlong direksyon ng Demon Light City, bawat isa sa kanila ay kinurot ang magic formula gamit ang kanilang mga kamay at nagsimulang kontrolin ang Demon Light Formation. Ang narinig ko lang ay sumisigaw silang tatlo sa kanilang mga alagad. Mga disipulo ng Yin Yang Sect, makinig at hulihin ang mga halimaw sa lungsod at isakripisyo sila sa mahusay na Porma Sion. Mabilis na pumunta sa posisyon ng Tianwei. Mga disipulo ng Lingshan Valley, makinig at isakripisyo ang mga halimaw sa posisyon. Mga disipulo ng Qingtian Sect, isakripisyo ang mga halimaw sa posisyon ng tao. Ang tatlong immortal ay bawat isa ay sumasakop sa tatlong posisyon ng langit, lupa at tao, at inutusan ang kanilang mga alagad na simulan ang pagsasakripisyo sa mga nahuli na halimaw sa mga posisyon ng Porma Sion na inookupahan ng langit, lupa at tao, ayon sa pagkakabanggit. Matapos magsalita ang tatlo, isang napakataas na liwanag ang lumitaw sa kanilang katawan at pumasok sa Demon Light Array, na agad na sumanib sa Demon Light Array. Biglang lumitaw ang buong Demon Light Array barrier na may masalimuot at sinaunang rune, at pagkatapos ay ang Demon Light Array ay pumutok sa isang nakasisilaw na puting liwanag, na agad na winalis ang mga ibon at halimaw na umaatake sa labas ng hanay. Sa isang iglap, ang mga halimaw na ibon sa labas ng hanay ay humagulgol at sumisigaw, at ang liwanag ng Demon Light Array ay nagpabagsak sa daan-daang ibong halimaw sa lupa at namatay sa isang putok lamang. Sherp, umatras dali, ang Fifth Turn Great Monster ay sumigaw at umungal, at isang kulay abu-puting liwanag ang lumitaw sa buong katawan niya, na humaharang sa hindi mabilang na maliliit na halimaw. Sigaw niya para mabilis na umatras. Ang liwanag ng hanay ay hindi dapat maliitin, at kahit na siya, isang ika-5 turn na dakilang halimaw, ay hindi nang ahas na makipagsapalaran. Si Yin Jinggan at ang dalawa pang nasa hanay ay tumawa ng malakas, at sa labas ng hanay, ang matandang maya na si Dongting Naenyang at ang tatlong ika-4 na turn na halimaw na ibon ay nagbagong anyo sa mga tao, umatras ng 3 milya, at lumutang sa himpapawid kasama ang libu-libong maliliit na ibon na halimaw. Ano ang dapat gawin ni Naenyang? Tanong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na naging agila ng bundok sa malalim na boses. Ang mukha ng matandang maya na si Dongting Naenyang ay madilim na parang tubig. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at piniga ang isang salita, teka. Maghintay. Ang batang babae na nag-transform sa isang mandarin bird ay mukhang tuliro. Ang Demon Light Array ay kinokontrol ng tatlong dakilang master ng sangkatauhan. Ang liwanag ng hanay ay hindi maaaring maliitin, ngunit isang bundok ang biglang lumitaw sa Demon Light City. Hindi mo ba nakita na ito ay parang Luofu Mountain? Ang matandang maya na si Dongting Naenyang ay tumitig sa bundok na lumitaw sa Demon Light City at nagsabi. Luofu ano? Mukhang talaga. Nakita ng tatlong pang-apat na antas na demonyong ibon na ito nga ay Luofu Mountain. Hindi sila pamilyar sa Luofu Mountain, ang mga demonyong ibon na umabot sa ika-4 na antas at maaaring magbago. Sa katunayan, maraming mga demonyo na maaaring mag-transform ang nakapasok sa Luofu Mountain Cave Heaven, upang makita nila ito sa isang sulyap. Naenyang. Medyo nalilito ang Mandarin Bird sa ibig niyang sabihin. Kahit na lumitaw ang Luofu Mountain sa Demon Light City, ano ang kinalaman nito sa kanilang pag-atake sa array? Alam ng matandang maya, si Lady Dongting, na maraming tao ang naguguluhan, kaya't sinabi niya ng hindi kumikibo, ang kakaibang phenomena sa kalangitan at lahat ng uri ng kakaibang bagay na nangyayari sa Yaoguang City ay nagpapaliwanag ng lahat. Ito na ang pagkakataon natin. Dati, 3 master ng tao ang umatake sa isang tao sa unang bahagi ng Yuanying. Ito ay labag sa sentido komon. Pagkatapos ay itinapon ang binata sa isang malaking hukay, at kakaibang lumitaw ang Luofu Mountain. Bilang karagdagan, nagkaroon ng kaguluhan sa Yaoguang City at ang hitsura ng aura ng aming Young Master. Ang lahat ng mga palatandaang ito ay nagpapakita na kailangang may mga kakaibang pagbabago sa Yaoguang City ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, ang binatang iyon ang dapat na pinakamalaking variable. Pero lady, nawala na ang binata. Inatake siya ng 3 Panginoon ng tao. Baka patay na siya.
Tanong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na nag-transform sa isang mountain eagle. Kakaibang ngumiti ang matandang Maya na si Dongting Nayanyang at sinabing, haha, patay. Lumaki ang bundok ng Luofu mula sa hukay, paano mamatay ang binatang iyon? Abangan na lang natin, baka nasa binata na rin ang variable natin. Pabayaan ang pagpatay sa mga halimaw sa Yaoguang City, ang matandang Maya na si Dongting Nayanyang ay pinilit na bumalik sa pamamagitan ng liwanag ng porma sayon sa labas ng lungsod, umatras ng 3 milya upang maghintay ng pagkakataon. Si Yang Yiyo, na pumasok sa Luofu Mountain Cave Heaven, ay hindi na pinansin ang sitwasyon sa labas. Matapos makapasok sa Luofu Mountain Cave Heaven, kumuha siya ng isang patak ng tubig ng buhay mula sa kaldero ng Chen Kun para gumaling mula sa kanyang mga pinsala, at pagkatapos ay lumapit sa pangalawang apprentice. Master, matapos dalhin ni Yang Yiyu si Wang Zongren sa Luofu Mountain Cave Heaven, puno siya ng curiosity tungkol sa hindi pamilyar na kapaligiran, ngunit malabo niyang nahulaan na ito ang paraan ng kanyang sariling amo na si Yang Yiyu, kaya huminahon siya. Sa sandaling ito, nang makita niyang biglang lumitaw ang kanyang Panginoong Yang Yiyu, namula ang kanyang mga mata at bigla siyang lumuhad sa harap ni Yang Yiyu. Buksan mo ang iyong bibig, sabi ni Yang Yiyu sa malalim na boses, at ang apprentice ay malubhang nasugatan, at isang patak ng tubig ng buhay ang lumabas sa kanyang backhand. Walang kamalay-malay na ibinuka ni Wang Zongren ang kanyang bibig at uminom ng tubig ng buhay. Sa isang maikling sandali, ang mga sugat sa kanyang katawan ay naibalik sa kanilang orihinal na estado. Kabanata 732 Pagpisa sa Banal na Ibon. Sa Luofu Mountain Cave Heaven, bumantong hininga ang master pair na sina Yang Yiyu at Wang Zongren matapos bumuti ang kanilang mga pinsala. Namumula ang mga mata ni Wang Zongren habang ikinwento niya ang kanyang mga karanasan sa Mountain and Sea Realm. Siyempre, nang pag-usapan niya si Wu Mokyo, lumuhad siya sa harap ni Yang Yiyu na may luha sa kanyang mga mata at sinabing, Guro, wala akong kakayahan at nabigo akong iligtas si Uncle Mokyo. Ako. Halos buong araw ay nakinig si Yang Yiyu sa kwento ni Wang Zongren nang walang sinasabi. Tahimik siyang nakinig. Sa sandaling ito, ang kanyang panloob na pag-aalala ay lumipat kay Wu Mokyo. Sa pagtingin kay Wang Zongren na nakaluhod sa lupa, walang ekspresyon ang mukha ni Yang Yiyu. Huminga siya ng malalim at sinabi sa pangalawang alagad sa malalim na boses, bumangon ka. Hindi mo kasalanan. Hindi kasi kita inalagaan ng mabuti. Sa puso ni Yang, akala niya talaga. Ang pagiging master at elder ay dapat may responsibilidad at responsibilidad. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa paglalakbay sa Changbai Secret Land. Ito ay dahil siya, ang pinuno ng Yunmen at isang master, ay nabigong pangalagaan ang kanyang mga disipulo at mga disipulo kaya ang pangalawang disipulong si Wang Zongren ay ikinulong sa isang kulungang bakal at ibinenta bilang isang alipin ng demonyo ngayon. Higit pa rito, si Wu Mokyo, na nagtungo kay Wang Zongren, ay nasa mas masahol na sitwasyon kaysa kay Wang Zongren. Ayon sa kwento ni Wang Zongren, natagpuan nga siya ni Wu Mokyo pagkatapos niyang mahulog sa bangin, ngunit sa Changbai Cliff, nag-trigger sila ni Wu Mokyo ng ilang formation at direktang na-teleport sa Changbai Secret Land. Pagkatapos ay naghanap sila ng daan palabas, ngunit hindi nila inaasahan na gumuho ang buong espasyo at lumitaw ang isang bagyo sa kalawakan. Nang muli silang magising, nakarating sila sa Mountain and Sea Realm. Sa Mountain and Sea Realm, siya at si Wu Mokyo ay lumitaw sa parehong lugar sa Nanshanzhou, ngunit sa isang tigang na lupain. Pagkatapos ng maikling panahon ng pagkakaunawaan, sa wakas ay naunawaan ng dalawa kung anong uri ng mundo ang Mountain at Sea Realm, ngunit dumating din ang gulo. Pagkatapos ng ilang pagliko, gusto nilang humanap ng daan pabalik sa Earth, ngunit nakatagpo sila ng mga tao mula sa Yin Yang Merchants at nahuli siya bilang isang demonyong alipin. Para naman kay Wu Mokyo, siya ay orihinal na isang ghost cultivator. Sa normal na kalagayan, nakatago siya sa dilim at hindi siya nakikita o nararamdaman ng mga ordinaryong magsasaka. Ngunit siya at si Wu Mokyo ay hindi pinalad. Nakatagpo sila ng isang late-stage master ng Yin Yang Merchants, na isa rin sa 3 late-stage masters ng Yuanying sa Yaoguang City. Tinawag siyang Chi Moxing. Bagamat si Wu Mokyo ay isang ghost cultivator sa Earth, siya ay itinuring na isang high-level cultivator ng Yunmen, ngunit hindi siya sapat na magaling pagkatapos makarating sa Shunhai Realm. Sa halos 5 taon sa Shunhai Realm, hindi na-relax ni Wang Zongren at Wu Mokyo ang kanilang paglilinang. Lagi nilang isinasaisip ang paalala ng kanilang amo na kung hindi sila aabant ay outrest sila. Hindi nila pinaluwag ang kanilang mga pagsisikap sa paglilinang. Bukod dito, si Wang Zongren ay isang anak ng swerte. Matapos makapasok sa Shunhai Realm, nagkaroon siya ng ilang pagkakataon, ngunit matagumpay niyang nalagpasan ang Jindan Heavenly Tribulation at ang kanyang cultivation level ay mabilis na umunlad hanggang sa gitnang yugto ng Jindan. Ayon sa paglalarawan ni Wang Zongren, ang paglilinang ni Wu Mokyo ay mas nakakatakot, at naabot niya ang mahusay na pagiging perpekto ng Jindan.
Ngunit gaano man kabilas ang pag-cultivate nilang dalawa, hindi sila pinalad na tumakbo sa Chimoxing ng yin yang business sa Yaoguang City kalahating buwan na ang nakalipas. Si Chimoxing ay isa sa 3 pinakasikat na master sa Yaoguang City at isang master sa huling yugto ng Yuanying. Bilang resulta, si Wang Zhongren ay naging alipin ng demonyo, at si Wu Mokyo ay nahuli ni Chimoxing. Hanggang ngayon, hindi alam ang kanyang buhay o kamatayan. Kaya't nang magsalita si Wang Zhongren tungkol kay Wu Mokyo, puno siya ng guilt at lumuhad sa harap ni Yang Yiyo. Sa puso ni Wang Zhongren, siya ang disipulo ng kanyang Panginoon, at alam niya na si Wu Mokyo ay may napakahalagang posisyon sa isip ng kanyang Panginoon. Si Wu Mokyo ay nahuli ni Chimoxing sa huling yugto ng Yuanying. Ang mga kahihinatnan ay maaaring isipin. Dapat mong malaman na si Wu Mokyo ay isang ghost cultivator, na isang purong kaluluwang katawan. Ang ganitong uri ng pangangatawan ay isang perpektong tonic sa mga mata ng mga interesado. Ngayon si Wang Zhongren ay hindi nang ahas na isipin kung si Wu Mokyo ay buhay o patay na. Sa kabilang banda, si Wu Mokyo ang unang henerasyong disipulo sa Yunmen, at siya ang kanyang nakatatanda. Bilang karagdagan, si Wu Mokyo ang nagligtas sa kanya nang mahulog siya sa bangin. Si Wu Mokyo ang nagprotekta sa kanya sa panahon ng kanyang pagkatisod na pagsasanay sa Mountain and Sea Realm. Dahil dito, malaki ang paggalang ni Wang Zhongren kay Wu Mokyo, pangalawa lamang sa kanyang amo. Ngayon siya ay iniligtas ng kanyang Panginoon, ngunit ang buhay o kamatayan ni Wu Mokyo ay hindi alam. Si Wang Zhongren ay puno ng pagkakasala at pagkabalisa. Guro, dapat mong iligtas si Tio Mokyo. Nahuli siya ni Chimoxing. Dapat ay buhay pa siya at walang mangyayari sa kanya. Sabi ni Wang Zhongren na may pulang mata. Bumangon ka, anong silbi ng pag-iyak? Ang mga tuhod ng isang tao ay gawa sa ginto, kaya huwag lumuhad sa lahat ng oras sa hinaharap. Magaling ka, at magiging maayos din ang iyong Tito Mokyo. Siya rin ay isang taong may malaking swerte, kaya siya ay magiging maayos. Ililigtas ko siya. Bumaba ka muna at humanap ng mapagpahingahan. Ito ang aking Luofu Cave Heaven. Hindi ka makapasok sa Luofu Palace maliban sa Luofu Hall. Maaari kang lumipat sa iba pang 3 palasyo at 6 na patio. Pumunta ka. Sabi ni Yang Yiyu kay Wang Zhongren na may matigas na mukha. Disciple, aalis na ako. Iginagalang pa rin ni Wang Zhongren ang kanyang amo na si Yang Yiyu. Sa sandaling ito, nakikinig sa malalim na boses ng kanyang Panginoon, hindi siya nang ahas na magsalita ng marami, ngunit mas nakaramdam siya ng kagaanan. Dahil sinabi ng master na si Tito Mokyo ay ayos lang, kung gayon dapat ay ayos lang siya. Si Wang Zhongren ay may paranoid na tiwala sa kanyang Panginoon na si Yang Yiyu. Naniniwala siya na lahat ng sinabi ng master ay magbabalik kay Tito Mokyo. Sa paghihintay na umalis ang pangalawang disipulong si Wang Zhongren, biglang nawala ang mabagsik na mukha ni Yang Yiyu at ang mahigpit na imahe ng guro. Tumingin siya sa langit ng Luofu Cave Heaven, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom at kumaluskos. Lumitaw sa isip ko ang figure ni Wu Mokyo. Ang babaeng mukhang mahina ay palaging ginagawa ang lahat ng walang reklamo at itinalaga ang kanyang sarili dito. Pinuntahan niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Yang Shanshan mula sa pagpasok sa paaralan ng walang sinasabi, at walang anumang problema. Pagkatapos, nalaman na siya ay inilibing sa abandonadong minahan, siya ay umiyak at sumigaw sa langit, at ang eksena ay matangkad pa rin sa aking isipan. Mr. Kier, mangyaring hayaan si Kier na sundan ka. Kaya ni Kier ang kanyang sarili, ito ang sinabi ni Wu Mokyo pagkatapos makaligtas si Yang Yi sa sakuna. Handa si Kier na samahan ka magpakailanman, at maging isang katulong na naghahain sa iyo ng tsaa at tubig. Salamat sa iyong kabaitan, si Kier ay magsisikap na linangin at matupad ang iyong mataas na inaasahan. Handang si Kier na maging tagapag-alaga ng Yunmen at protektahan si Yunmen sa kanyang buhay. Sir, hindi pagod si Kier, salamat sa pag-aalala. Walang silbi si Kier, hindi kita matutulungan. Ang mga eksena ng pakikipag-ugnay kay Wu Mokyo ay lumitaw sa kanyang isipan. Naisip ni Yang Yian ang tungkol sa ghost cultivation body ni Wu Mokyo at hindi niya maiwasang manginig sa kanyang puso. Talagang alam niya na ang ghost cultivation body ng Kier, na dalisay sa espiritu at kaluluwa, ay talagang mas sikat sa mga cultivator kaysa sa Demon Soul Bead. Lalo na pagkatapos maabot ang yugto ng Nascent Soul, kung mayroong purong ghost cultivation spirit at soul body, ito ay magiging malaking tulong sa cultivation ng mga tao sa Nascent Soul stage pagkatapos ng paglunok at pagpino. Hindi nang ahas si Yang Yian na isipin iyon. Sinong cultivator sa Nascent Soul Realm ang makatiis na lamunin ang purong kaluluwang katawan pagkatapos makuha ito? Walang malay, 2 linya ng luha ang bumagsak. Ngayon ay maaari na lamang niyang pilitin ang sarili na huwag isipin ang masamang panig. Inisip lang niya ang good side, iniisip ang utu-uto na babaeng ginawa ang lahat ng walang pagsisisi at tahimik na nagbigay ng walang hinihinging kapalit. Naisip niya na dapat ay buhay pa ito, dapat.
Here, hintayin mo ako. Hinding-hindi hahayaan ng master na malagay ka sa gulo. Pag nagkita tayo, uuwi na tayo. Pinunasan niyang Yian ang halumigmig sa mga sulok ng kanyang mga mata, at pagkatapos ay ang kanyang mga mata ay pumutok sa layuning pumatay. Sa isang iglap, nagbago ang kulay ng langit at lupa ng Luofu Cave. Sa sandaling ito, nagbago ang hininga sa katawan niyang Yian, naging parang matigas na itim na bakal, sobrang yang at matigas, at wala ng lambot. Ang gusto ko lang ay umuwi at hayaan ang aking mga kamag-anak at kaibigan na maging ligtas at matatag. Hindi mo man lang ako binibigyan ng pagkakataong huminga. Ang mga mata ni Luofu Cave Heaven Yang Yian ay puno ng talas, nakatingin ng diretso sa langit at kinakausap ang sarili. Kung may problema si Kier, magiging demonyo ako at ililibing ang mga bundok at dagat. Pagkatapos ay ipinikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at ang kanyang espiritual na kamalayan ay tumagos sa kalangitan ng Luofu Cave Heaven at lumabas. Nakita niya ang Yaoguang City sa oras na ito. Si Yin Jing'an, Ma Mingshan at Xu Jian ay nakatayo sa tatlong direksyon, na kinokontrol ang Yaoguang Formation. Ang buong lungsod ng Yaoguang ay nagpadala ng 10,000 mga disipulo mula sa tatlong pangunahing puwersa na may hawak na mga lubad upang manghuli ng mga halimaw sa lungsod. Ang pangunahing punto ay ang pagpatay nila ng malaking bilang ng mga halimaw sa pagbuo ng sakripisyo ng dugo. Ang malupit ay karamihan sa mga halimaw na pinakawalan niya ay mga batang hayop. Ang orihinal na hiling ay bigyan ng pagkakataon ng mga batang hayop na nakakulong sa mga halimaw na kulungan na makalaya. Ngayon, ito ay mabuti, ngunit ito ay pinabilis ang takbo ng buhay ng mga halimaw. Damn it! Kinagat ni Yang Yiu ang kanyang mga ngipin, nakaramdam ng pagkakasala. Bagamat halimaw ito, namatay ito dahil sa kanya. Ang buong lungsod ng Yaoguang ay napuno ng mga daing, na nagpagulo sa mga tao. Matanda, gusto kong lumabas, tinawag ni Yang Yiu ang kanyang Panginoon sa kanyang puso, mahina ang kanyang boses. Kailangan mong maging malakas para makaalis. Ito ay halos hindi sapat upang harapin ang isa sa tatlong Yuanying Great Perfection Masters doon. Wala kang pagkakataong manalo laban sa tatlong master. Gayunpaman, hindi magandang ideya na palaging maging pagong. Mayroon akong isang pamamaraan na maaaring gumana. Tumugon si Yun Changxi sa isang maluwag na boses. Kay Yang Yiu. Kumislap ang mga mata, anong paraan? Pagpisa ng banal na ibon, sabi ni Yun Changxi. Kabanata 733, Kalooban ng Diyos. Oo, ang pulang tableta na nakuha mo ay ang itlog ng banal na ibong Phoenix. Ang Phoenix ay ang hari ng mga demonyong ibon sa mundo. Ito ay ipinanganak na may makalangit na apoy. Mayroon na ito mula nang ipanganak, at habang lumalaki ang Phoenix, ang apoy nito ay maaaring magpatuloy na sumulong. Sa huli, posibleng masunog ang isang malaking mundo. Medyo mahirap para sa iyo na makakuha ng mas mataas na kamay sa mga kamay ng tatlong nahuling Yuanying sa labas, ngunit iba ito kung mapisa mo ang itlog ng Phoenix. Bilang isang guro, naobserbahan ko na malapit ng mapisa ang itlog ng Phoenix. Hindi magtatagal. Kapag ang isang banal na ibon ay napisa, ikaw ay naiiba. Ang apoy ng banal na ibon ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang maliit na Yuanying. Dahan-daang sinabi ni Yun Changxi kay Yang Yiu ang isang ideya. Sigurado ka bang may pakinabang ang Divine Beast na kakapisa pa lang ng matanda? Ang kabilang partido ay ang tatlong Yuanying Great Perfection, at ang lumang immortal na si Yin Jing'an ay malapit na malapit sa out-of-body stage. Kahit na ito ay isang Phoenix, maaari bang harapin ito ng bagong hatched Phoenix Fire? Nag-alinlangan si Yang Yiu sa sinabi ng matanda. Nagmura si Yun Changxi, ano sa palagay mo ang Divine Bird King, ikaw na bata? Isa ito sa 4 na dakilang Divine Beast, ang pinuno ng mga grupo ng lumilipad na ibon sa mundo. Ito ay ipinanganak bilang isang banal na ibon, na may banal na apoy. Hindi lang usapan para sunugin ang mundo. Itigil ang pagsasalita ng walang kaparirikan at lutisin ang krisis sa harap mo. Gamitin lang ang sarili mong tunay na apoy at totoong enerhiya para mapisa ito. Sa tingin ko, ilang oras na lang bago lumitaw ang isang banal na ibon. Ang ganitong uri ng banal na nilalang ay bihira sa mundo ng paglilinang. Ito ay tiyak na makayanan ng lupa kapag ito ay ipinanganak. Okay, susubukan ko, tumanggo si Yang Yiu at kinuha sa kamay niya ang pulang itlog ng Phoenix para tingnan kung napisa na ito. Ayon sa pamamaraan ng matanda, gumamit ng tunay na enerhiya at tunay na apoy. Ang totoong enerhiya ay inililipat sa itlog ng Phoenix, at ang tunay na apoy ay nagbibigay ng sapat na enerhiya ng init. Ang Phoenix mismo ay isang banal na ibon na muling ipinanganak mula sa abo. Kung mas mataas ang apoy, mas mabuti. Matapos makapasok sa yugto ng nascent soul, ang tunay na lakas ng enerhiya ni Yang Yiu ay natural na hindi pangkaraniwan. Sa simula, palagi siyang may naisip na pakiramdam. Kung tutuusin, ito ay isang itlog lamang. Nag-aalala ba siya kung ito ay masusunog?
Ngunit pinagalitan siya ng matanda, ikaw na munting brat, ikaw ang may pinakamalaking tunay na apoy sa iyong katawan, ngunit ang iyong tunay na apoy ay hindi kahit ang samadhi na tunay na apoy. Kung alam mo na ang Phoenix ang ninuno ng paglalaro ng apoy sa mundo, kailan ito mapipisa? Inilibot ni Yang Yian ang kanyang mga mata at maaari lamang madagdagan ang kapangyarihan ng tunay na apoy at gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Sa sandaling ito, ang itlog ng Phoenix sa kanyang palad ay lalong namumula, at ang mga ugat nito ay gumagala at nagniningning, na napakaganda. Bumagsak ang mukha ni Yang Yian. Naramdaman niya na ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay patuloy na hinihigop ng itlog ng Phoenix, at ang suporta ng tunay na apoy ay malapit ng maging hindi matatag. Sa simula, maaari pa rin niyang kontrolin ang totoong enerhiya, ngunit ngayon ay naramdaman niya na hindi niya ito makontrol, at ang tunay na enerhiya ay hinihigop ng itlog ng Phoenix. Ang itlog ng Phoenix sa kanyang palad ay parang isang napakalalim na hukay na lumamon ng kapangyarihan, na nagpatakot kay Yang Yian. Kung magpapatuloy ito ng ganito, masususpose siya ng tuyo. Ngunit ang itlog ng Phoenix ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagpisa. Ano ang dapat kong gawin, matanda? Ang tunay na enerhiya sa aking katawan ay wala sa kontrol at lahat ay hinihigop ng Phoenix Egg. Hindi ko mapigilan, natakot si Yang Yian at humingi ng tulong sa matanda sa kanyang puso. Bakit ka nagpapanik? Hindi ba dahil masyadong walang kwenta ang iyong pagtatanim? Pagkatapos ay isinumpa siya ng matanda ng walang puso. Galit na galit si Yang Yiyo kaya naging itim ang kanyang mukha. Naabot na niya ang yugto ng nascent soul, ngunit hinamak pa rin niya ang mga walang kwentang tao sa bibig ng patay na matanda. Nang pasinungalingan na sana niya at isumpa ang kanyang amo, ang matanda ay nagpatuloy sa pagsasalita at nagbigay ng sagot, ang pagpisa ng banal na ibon ay walang iba kundi ang suporta ng enerhiya. Ito ay sumisipsip ng marami sa iyong kapangyarihan. Nagsimula na itong magpakita ng mga palatandaan ng pagpisa. Ito ay isang magandang bagay. Sa oras na ito, maaari ka lamang kumapit, kung hindi, lahat ng iyong pagsisikap ay nasasayang. Kaya maaari mong subukan sa unang patak ng kakanyahan ng dugo. Mayroong maraming kapangyarihan sa kakanyahan ng dugo. Sa ganitong paraan, ang Phoenix ay magiging malapit sa iyo pagkatapos mapisa, at madaragdagan ang iyong mga emosyon. Maghintay para sa likas na katalinuhan at espiritualidad ng Phoenix. Makakatulong ito sa iyo pagkatapos mapisa, kung hindi, hindi mo magagamit ang Phoenix Divine Fire. Nang marinig ang mga salita ng kanyang Panginoon na si Yun Changxi, halos sa mukha ng dugo si Yang Yiyo at galit na sinabi, nagsalita ang patay na matanda ng mahabang panahon. Kahit na magpisa ako ng Phoenix, hindi ako magiging master ng Phoenix. Kung gayon, ano ang presyo para sa akin? Asshole, nasabi ko na ang Phoenix ay isang banal na ibon, ngunit ganoon ba kadaling supilan ito? Huwag mo na itong isipin, maliban kung kinikilala ka ng Phoenix bilang kanyang Panginoon, maglakas loob kang mag-isip tungkol sa pagsupil sa Phoenix, malungkot na sinabi ni Yun Changxi, at huminto bago magpatuloy, ngunit hindi mo kailangang mag-alala, kahit na hindi ka kinikilala ng espiritu ng langit at lupa na ito bilang Panginoon nito, maaari ka pa rin itong tulungan sa iyong tulong sa pagpisa nito. Kung kikilalanin ka ba nito bilang Panginoon pagkatapos mapisa, ito ay nakasalalay sa kalooban ng Diyos. Sa puntong ito, nakikinig lang si Yang Yiyo sa matanda. Isipin ito, ang Phoenix ay isang banal na ibon, at narinig nito ang hindi mabilang na mga alamat mula pagkabata sa Earth. Paano ito madaling mapasuko? Tungkol naman sa pagkilala sa Panginoon, maging ang matanda ay nagsabi na ito ay nakasalalay sa kalooban ng Diyos, kaya't hindi siya nagkaroon ng anumang hindi makatwirang pag-iisip. Ngayon ay maaari na lamang siyang pumunta hanggang sa wakas, at maaari lamang siyang manalangin sa kanyang puso na pagkatapos ng nakakaubos ng enerhiyang pagpisa ng pag-asa, ito ay makatutulong sa kanya na makawala sa kasalukuyang suliranin. Hindi rin niya gustong magtago si Yundian sa Luofo Cave Heaven, at ang duwag na ito ay walang pinagkaiba. Higit pa rito, sinabi ng pangalawang disipulo na si Wang Zongren na si Wu Mokyu ay nahuli ni Chi Moxing ng Yinyang Merchants. May mga ilusyon pa rin si Yang Yiyo sa kanyang puso. Hindi siya naniniwala na mamamatay si Wu Mokyu. Gusto niyang iligtas si Wu Mokyu. Isang pagkakataon din ang pagpisa ng Phoenix Egg. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, itinaas niya ang kanyang kanang daliri at iwinagayway ang mga ito, na pinipilit na tumulo ang isang patak ng dugo sa itlog ng Phoenix. Biglang nagliwanag ang mga ugat ng buong itlog ng Phoenix, at sa sumunod na sandali, isang puting apoy ang lumitaw na may boom. Ang noo ni Yang Yiyo ay napuno ng malamig na pawis sa isang iglap. Naramdaman niya ang puting apoy na biglang lumabas mula sa itlog ng Phoenix ay nakakasikal. Siya, palaging pakiramdam na kaya niyang sunugin ang lahat. Bagamat alam niyang sarili niyang ilusyon iyon, naniwala siya sa sinabi ng kanyang Panginoon sa oras na ito na masusunog ng may sapat na gulang na divine fire ng Phoenix ang mundo.
Ang kakaiba ay malinaw niyang naramdaman na ang puting apoy na biglang lumitaw sa itlog ng phoenix ay may ilusyon na kayang sunugin ang mundo, ngunit hinawakan ito ni Yang Yio sa kanyang palad at hindi man lang siya nasaktan, na nagpagaan ng pakiramdam ni Yang Yio. Kung masunog siya ng puting apoy sa itlog ng phoenix, pakiramdam niya ay masusunog siya hanggang abo sa isang engkwentro. Sa kabutihang palad, walang intensyon na saktan siya, ang dakilang bayani. Matapos tumulo ang essence ng dugo sa itlog ng phoenix, naramdaman din ni Yang Yio na ang lakas ng pagsipsip ng totoong enerhiya ay bumagal ng husto. Alam niyang tama ang sinabi ng matanda, at ang asensya ng dugo ay maaaring tumagal ng ilang sandali. Sinamantala ang puwang na ito, mabilis na ikanaway ni Yang Yio ang kanyang kamay at kumuha ng 10 espiritual na pitch mula sa espasyo ng Chen-kun pot upang lagyang muli ang kanyang panloob na chi. Palagi niyang nararamdaman na ang phoenix egg na ito ay may malaking lasa, at hindi niya alam kung gaano karaming kapangyarihan ang kakailanganin para pakainin ito. Mas mainam na magkaroon ng espiritual na mga may lekotan sa kamay. Nang hindi nag-iisip, nilunok niya ang 2 espiritual na pitch sa isang hininga, at ang chi na natupok sa kanyang katawan ay sa wakas ay napunan muli sa isang hininga. Ang mga espiritual na pitch na ginawa sa espasyo ng Chen-kun pot, na inakala ni Yang Yian ay maihahambing sa tubig ng buhay, ay hindi siya binaygo. Ngayon sa wakas ay hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kakulangan ng sapat na chi. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagbago ang mukha ni Yang Yian. Matapos ang epekto ng asensya at dugo ay tila lumipas, ang phoenix egg ay nagsimulang sumipsip muli sa kanyang panloob na chi ng baliw. Sa pagkakataong ito ay mas baliw pa ito kaysa dati. Sa isang kisap mata, ang chi na ganap na napunan ay nasisipsip ng itlog ng phoenix. Napaawang ang bibig ni Yang Yian at mabilis niyang kinuha ang isang espiritual na pitch para ipagpatuloy ang pagpuno ng kanyang chi. Ngunit nalaman niya na ang panloob na chi at ang espiritual na mga may lekoten ay hindi na sapat, at ang pagpisa ng itlog ng phoenix ay tila pumasok sa isang kritikal na panahon. Sa halos abnormal na bilis ng pagsipsip ng chi, nag-aalala si Yang Yian kung may sapat na espiritual na pitch. Sa isang kisap mata, nilamon na niya ang kapangyarihan ng 10 espiritual na pitch, ngunit ang chi na nabago ay hinihigop din ng phoenix egg. Sa oras na ito, kahit na mayroon pa siyang 12 ng espiritual na pitch sa espasyo ng Chen-kun pot, hindi siya nang ahas na garantiya kung sapat na ba ito. Paano kung ang kapangyarihan ng mga espiritual na pitch na ito ay ganap na nasisipsip at ang itlog ng phoenix ay hindi pa rin mapisa? Nang iniisip niya ito, ang kanyang amo na si Yun Changxi ay nagsabi sa kanyang isipan, "Mabahong bata, subukan mo ang tubig ng buhay." Anyway, ang pagpisa ng phoenix egg ay nangangailangan ng enerhiya. Marahil ang tubig ng buhay ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Matapos marinig ito, mapait ang bibig ni Yang Yian, ngunit alam niyang subukan. Mayroon na ngayong 9 na patak ng tubig ng buhay sa espasyo ng palayok ng Chen-kun. Gumamit siya ng 6 na patak para sa kanyang apprentice at dower at sa kanyang sariling pagpapagaling. Ngayon may 3 patak ng tubig ng buhay na natitira. Inilabas niya ang natitirang 3 patak ng tubig ng buhay at itinuro sa itlog ng phoenix. Nang ang 3 patak ng tubig ng buhay ay bumagsak sa itlog ng phoenix, ang itlog ng phoenix ay kumikinang na pulang-pula, at ang puting apoy dito ay agad na tumaas mula kalahating talampakan hanggang 3 talampakan ang taas, at isang malakas na sigla ang lumabas. Pagkatapos ay isang malakas na sigaw ang nagmula sa phoenix egg chi. Kabanata 734, ang mga ibon ay nagbibigay-pugay sa phoenix. Isang malakas na sigaw ang nagmula sa phoenix egg. Sa pagkakataong ito, malinaw na naramdaman ni Yang Yian na may hininga ng buhay sa itlog ng phoenix. Tapos yung phoenix egg sa palad niya biglang nag-cracked sound. Tuwang-tuwa si Yang Yian, na parang may namumulaklak na puno. Sa wakas, nagkaroon ng paggalaw at pagbabago. Bagamat kalahating araw pa lang ang lumipas mula nang mapisa ang itlog ng phoenix, para kay Yang Yian, nilamon ng itlog ng phoenix ang tunay na enerhiya, at bawat segundo ay pagpapahirap. Natatakot siya na matuyo siya ng itlog ng phoenix. Nang marinig ang kaluskos na ito, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Hindi na niya kailangang mag-alala na matuyo ang kanyang tunay na enerhiya. Ang pag-crack na tunog na ito ay ang pinakamahusay na patunay, at natagpuan din na ang bilis kung saan ang phoenix gallbladder ay humigop ng tunay na enerhiya ay unti-unting bumabagal. Pagtingin ng malapitan, nakakita nga siya ng bitik sa itlog ng phoenix. Ito ay isang banal na ibon na malapit ng ipanganak. Tuwang-tuwa at kinakabahan si Yang Yian. Pagkatapos ng lahat, napisa niya ang itlog ng phoenix na ito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Mayroon siyang hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso, isang kakaibang pakiramdam. Nakikita ang isang buhay na ipinanganak mula sa kanyang sariling mga kamay, ang kahangahangang pakiramdam na ito sa kanyang puso ay isang bagay na hindi maintindihan ng iba. Higit pa rito, ito ay isang banal na ibon, ang hari ng mga lumilipad na ibon sa mundo, ang tunay na Panginoon ng langit.
Tinitigan ni Yang Yian ang itlog ng phoenix sa kanyang palad nang hindi kumukurap, hindi alam kung magiging phoenix ba ito. O isang phoenix. Bagamat ito ay tinatawag na phoenix, alam ni Yang Yian na ang mga phoenix ay nahahati sa lalaki at babae. Ang babae ay tinatawag na phoenix at ang lalaki ay tinatawag na phoenix. Tinatawag itong phoenix ng mga tao sa mundo. Hindi alintana kung ito ay isang babae o isang lalaki, isang banal na ibon ay malapit ng ipanganak mula sa kanyang mga kamay. Ang puso ni Yang Yian ay hindi mailalarawan sa oras na ito. Hindi ko alam kung susunugan ako ng phoenix pagkalabas nito. Magiging pagalit ba ito sa akin? Medyo magulo ang puso ni Yang. Sa anumang kaso, tinitigan niya ang mga pagbabago sa pakuan sa kanyang kamay at pinagtawanan ng itlog ng phoenix ng may kagalakan, na hindi gustong makaligtaan ang anumang mga detalye. Ang banal na ibong phoenix. Ito ay napisa mula sa mga kamay ng aking kaibigan. Sa isang tiyak na pananaw, kamag-anak din siya ng phoenix. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yian na ang itlog ng phoenix sa kanyang kamay ay sa wakas ay nakaramdam ng init. Nagsimulang uminit ang kanyang palad, at ang puting apoy sa itlog ng phoenix ay naging dalisay at dalisay. Siya. Sa susunod na sandali ay naramdaman ni Yang Yian na ang kanyang kamay ay lalong umiinit, at hindi niya napigil ang huminga. Ayaw mo na sa kuko mo, bata. Ang banal na ibon ay malapit ng ipanganak, at ito ay sasabog ng likas na apoy na ang banal na ibon mismo ay hindi makontrol. Ibaba mo ito dali, kung hindi, masusunog ka at maging abo. Narinig ang boses ni Master Yuntian. Nanikip ang puso ni Yang Yian nang marinig niya ito, at mabilis niyang inilagay ang itlog ng phoenix sa lupa. Pagkatapos ay sinabi niya sa amo, matanda, maaari mo ba akong paalalahanan ng mas maaga sa susunod? Halos masunog ang kamay ko. Habang nagrereklamo tungkol sa matanda, binuksan ni Yang Yian ang kanyang kamay at tiningnan ito. Namumula ang palad. Nang hikayatin niya ang totoong chi na ayusin ito, nagulat siya na wala man lang improvement. Isang patong ng balat ang tuluyang nalaglag sa palad niya. Ang pag-aayos ng chi ay hindi epektibo. Ito ay isang nasusunog na sakit. Saglit lang niya itong hinawakan sa palad. Kung hindi siya pinaalalahanan ng matanda ay wala na ring silbi ang kanyang kamay. Siya. Hindi niya maiwasang makalanghap ng malamig na hangin nang maisip niya ito. Ito ay simula pa lamang. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang apoy kapag ang phoenix ay ganap na lumabas sa itlog. Kasabay nito, naisip ni Yang Yian ang kanyang sariling tubig ng buhay. Kahit nabigyan niya ang itlog ng phoenix ng 3 patak ng tubig ng buhay sa isang pagkakataon, hindi ito magkakaroon ng ganoong kalaking epekto, dahil mula sa nakatutuwang pagsipsip ng itlog ng phoenix noon, 3 patak ng tubig ng buhay ay hindi naman agad gagana. Napatunayan ng mga katotohanan na ang 3 patak ng tubig ng buhay ay napakalakas. Posible kaya na ang tubig ng buhay ay sumailalim muli sa isang qualitative change. Naisip ito ni Yang Yian at posible talaga. Alam mo, sinipsip ng Chen Kunpot ang Luofu spirit ng Luofu Cave Heaven. Matapos ma-absorb ng Chen Kunpot ang espiritu ng langit at lupa, tiyak na maa-upgrade muli ito. Gayunpaman, si Yang Yian ay walang oras upang makita kung ano ang naging palayok ng Chen Kun. Matapos maramdaman ang pagkakaiba ng tubig ng buhay sa itlog ng phoenix, naisip niya ang sigla ng Chen Kunpot. Kung maaalala ang bilis ng paggaling ng tubig ng buhay noon, tila mas mabilis ito kaysa dati. Nagbago ba ang tubig ng buhay pagkatapos lamunin ng Chen Kunpot ang espiritu ni Luofu? Malaki ang posibilidad na ito. Ngunit sa ngayon, ayaw niyang pumasok sa Chen Kunpot upang makita ang mga pagbabago sa loob, dahil ang itlog ng phoenix ay gumawa ng panibagong tunog ng pag-crack. Pagtingin sa ibaba, lumawak ng husto ang isang kahabaan ng daliri. Pagkatapos ang pulang-pula na halo sa itlog ng phoenix ay biglang tumaas, at ang puting apoy ay sumugod, na umaabot sa higit sa 3 metro ang taas. Ang pulang-pula na halo at ang purong puting apoy ay nagsanib, at ang hininga ay nanginginig. Sa isang iglap, ang mukha ni Yang Yian ay nagbago ng husto at nagsimula siyang umatras. Dahil naramdaman niya ang panganib ng pagtibok ng kanyang puso, kung nanatili siya sa kanyang kinaroroonan, baka masunog siya hanggang sa abo. Ang init, ang liwanag na nakasisilaw, ang malakas na hininga, lahat ay sumambulat mula sa phoenix egg. Kahit na umaatres, naramdaman ni Yang Yian ang panginginig ng kanyang kaluluwa. Ito ba ang aura ng isang banal na ibon? Sa sobrang lakas ng apoy, naisip ni Yang Yian na kahit ang mga matandang immortal na nakarating sa dakilang kasakdalan ng nascent soul ay mababalatan kung sila ay maipit. Habang gulat na gulat siya ay napuno din siya ng excitement. Siyempre, nag-aalala rin siya. Iniisip niya kung ang phoenix na napisa niya mismo ay makakatulong sa kanya sa pagtatuboy sa kalaban. Gayunpaman, ang lahat ay puno ng mga variable at posibilidad. Ito ang daan ng paglilinang, isang daan kung saan maaaring mangyari ang lahat ng uri ng mahiwagang bagay.
Matapos umatras ng daan-daang metro, huminto si Yang Yian at naramdaman na sa wakas ay makakayanan na niya ang nakakapasong hininga. Sa daan-daang metro, hindi na makita ni Yang Yian ang bakas ng itlog ng phoenix. Sa halip, mayroong pula at puting apoy na ilang metro ang taas. Shi! Kotse! Muling narinig ang malakas at nakakabighaning sigaw at tunog ng pagkabasag ng kabibi. Ang oras na ito ay malinaw na naiiba mula sa nakaraang oras. Ang pumutok na tunog sa pagkakataong ito ay parang isang ganap na sirang tunog sa mga tainga ni Yang Yian, at ang sigaw ay parang isang mahabang sipol din. Oo nga, nakita ni Yang Yian ang outline ng isang ibon na lumitaw sa apoy. Marahil dahil sa apoy, tila isang ibong apoy ang lumitaw sa apoy. Siyempre, alam ni Yang Yian na ang lumitaw ay ang hari ng mga demonyong ibon sa mundo, hindi lamang isang simpleng ibon. Shoo! Pagkatapos ng isa pang mahabang sipol, nalaman ni Yang Yian na ang malaking apoy ay nagsimulang lumiit, at sa isang kisap mata, lahat ito ay hinihigop ng phoenix sa apoy. Gayunpaman, ang phoenix ay nagniningas pa rin na may apoy sa buong katawan nito, at lumipad ito sa langit na may mahabang sipol. Swish! Shoo! Woo wow! Sa sandaling ito, nang lumipad ang phoenix sa apoy, nagbago ang buong Luofu Cave Heaven, at sumipol ang lahat ng uri ng ibon. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yian ang mga kawan ng mga ibon na tumatakip sa kalangitan at ang araw ay nagtipon mula sa langit ng Luofu Cave Heaven, direktang nakatutok sa phoenix na naliligo sa apoy. Sa katunayan, huminto ang phoenix matapos lumipad sa taas na 100 metro sa kalangitan, na parabang nararamdaman nito ang resulta ng pagsilang ng mundo at naghihintay ng ilang uri ng pangunawa at hindi gumagalaw. Ngunit si Yang Yian ay nababalisa. Matapos makita ang hindi mabilang na walang kwentang mga ibon na nagkukumpulan patungo sa phoenix mula sa lahat ng direksyon sa kalangitan, naalala niya na siya ay nasa Luofu Cave Heaven, at may mga demonyong ibon sa Luofu Cave Heaven. Habang siya ay nag-aalala pa rin tungkol sa phoenix, nakita niya na ang mga ibon sa kalangitan ay hindi umaatake sa phoenix na naliligo sa apoy, ngunit tumigil kapag sila ay 100 metro ang layo mula sa phoenix, kusang bumuo ng isang bilog, at nagsimulang umikot sa isang mahabang sipol. Sa sandaling ito, isang salita ang biglang pumasok sa isip ni Yang Yian, 100 ibon na nagbibigay pugay sa phoenix. Siyempre, maaaring mayroong higit sa 100 uri ng mga ibon na lumilitaw sa paligid ng phoenix sa sandaling ito, higit sa 100. Naiintindihan niya sa kanyang puso na ang phoenix ay ang hari ng mga ibon sa mundo. Kahit na ito ay isang bagong panganak na maliit na phoenix o hindi, ito ay walang kinalaman sa laki. Ang antas ng bloodline ng banal na ibon ay umiiral, at ito ang natural na kamahalan ng antas. Sa Luofu Cave Heaven, nararamdaman ng lahat ng mga ibon ang pagsilang ng hari. Sa oras na ito, ang pagtitipon upang magbigay pugay sa hari ay ang pangunahing punto, at hindi ito makakasama sa maliit na phoenix. Gumaan ang loob ni Yang Yian, at nabigla siya nang makita niya ang eksena ng 100 ibon na nagbibigay pugay sa phoenix sa kalangitan. Bilang bagong may-ari ng Luofu Cave Heaven, hindi pa rin siya sanay dito, ngunit sa wakas ay nalaman na niya ang bilang ng mga ibon sa buong Luofu Cave Heaven. Siya! Nalaman kaagad na mayroong eksaktong 9,000 ibon ng iba't ibang uri. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga ibong ito ay maliliit na ibong demonyo, at ang kanilang mga antas ay kadalasang nasa una, pangalawa, at pangatlong antas. Walang kahit isang pang-apat na antas ng demonyong ibon, kung hindi, maaari niyang pakilyusan ang mga ibong ito upang harapin ang kaaway. Natapos ang isang parang seremonyang pagsamba pagkatapos ng mahigit 10 minuto. Matapos maligo ang maliit na phoenix sa apoy ay nagpakawala ng mahabang sipol, hindi mabilang na mga ibon ang nagkalat, at ang mundo ay bumalik sa kapayapaan. Sa oras na ito, ang maliit na phoenix ay nahulog mula sa langit, na parang natapos na ang kanyang binyag sa kapanganakan, at direktang lumipad patungo sa Yang Yian, at ang apoy sa buong katawan nito ay napatay. Tanging. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yian ang tunay na mukha ng phoenix na ito, na ang katawan ay kasing liit ng isang ordinaryong manok, at saglit siyang natigilan. Kabanata 735 Makinig sa iyong kapatid. Si Yang Yian ay hindi pa nakakita ng totoong phoenix, ngunit sa kanyang bayan, marami siyang nakitang pattern ng phoenix sa iba't ibang laro at pelikula. Ito ay hindi upang sabihin kung gaano ito kasagrado, ngunit ito ay tiyak na isang makulay at banal na bagay. Kahit ngayon lang, nang ang phoenix ay naliligo sa apoy at lumipad sa langit, nang daan-daang mga ibon ang nagbibigay pugay sa phoenix, si Yang Yian ay mayroon pa ring sagradong pantasya tungkol sa phoenix. Pero ngayon, nang matitigan niya ang phoenix sa kanyang harapan matapos mapatay ang apoy sa kanyang katawan, hindi niya napigil ang malunok ang kanyang laway. Siya! Hindi napigil ang sabihin sa kanyang Panginoon sa kanyang isip, matanda, sigurado ka bang phoenix ang bagay na ito? Ahem, asshole, hindi pa nakakita ng totoong phoenix ang iyong amo. Nakita lang niya ang multo ng isang adult phoenix. Medyo iba ang itsura nito sa phoenix na nasa harapan niya.
I think it should be, siguro ganito na ang itsura kapag kakapanganak pa lang. Huwag masyadong pansinin ang hitsura. Hindi peke ang eksena ng daan-daang ibon na nagbibigay-pugay sa Phoenix. Hindi ito pwedeng pekain. Puno rin ng pagdududa ang boses ni Yun Changxi. Ang guro at disipulo ay nagsimulang mag-alinlangan sa kanilang mga mata ng ilang sandali. Tiningnan ni Yang Yian ang Phoenix sa kanyang harapan at nahirapang paniwalaan na isa itong sagradong Phoenix. Muli siyang bumulong, ito ay halatang alagang manok na naglalagas ng mga balahibo, paano ito magiging isang Phoenix? Sa katunayan, ang nakita ni Yang Yian sa kanyang harapan ay isang alagang manok na nalaglag ang mga balahibo at mayroon lamang isang layer ng kulay abo na buhok ng sanggol sa katawan nito. Ibang-iba ito sa naisip niya at sa nakakagulat na eksena ng daan-daang ibon na nagbibigay-pugay sa Phoenix kanina lang. Masyadong malaki ang contrast. Makakatulong ba talaga sa kanya ang ganoong bagay na harapin ang tatlong dakilang master ng Yuanying Great Perfection sa labas? Sa sandaling ito, ang puso ni Yang Yian ay puno ng tandang pananong. Sa oras na ito, isang batang boses ang tumunog, na halos malaglag ang ulo ni Yang Yian. Nanay, Fua. Napayuko siyang at nakarinig ng formal na sigaw mula sa bibig ng Phoenix, na nasa harapan niya. Sa isang iglap, nakakuha si Yang Yian ng 2 piraso ng impormasyon. Una, ang manok sa kanyang harapan ay parang Phoenix at nakakapagsalita ng mga salita ng tao. Pangalawa, tila malutong ang tono, at dapat ay babaeng Phoenix, hindi Phoenix. Ang salitang, Nay, halos mapasok kasiyang ng dugo. Anong kalokohan ang nangyayari? Ahem, Phoenix ka ba talaga? Tanong ni Yang Yian na may tuyong ubo. Anyway, dahil marunong siyang magsalita ng human language, walang problema sa communication. Sinasalamin din ito mula sa gilid na talagang iba ang Phoenix na ito. Oo, isa akong Phoenix. Ikaw ba ang aking ina? Isang malutong na boses ang nanggaling sa maliit na Phoenix. Nakikita ni Yang Yian na ang maliit na Phoenix na ito ay kakapanganak pa lamang at isa pa ring blankong papel. Wala siyang alam, o nalilito. Pero sigurado rin siyang Phoenix ang nasa harapan niya. Mapapaniwala lang niya ang sarili niya na isa itong Phoenix. Imposible para sa isang manok na makaakit ng daan-daang mga ibon upang magbigay-pugay sa Phoenix, lalo pa ang magsalita ng wika ng tao. Dapat mong malaman na ang mga demonyong ibon at mga halimaw na may espiritual na Taoismo ay dapat na hindi bababa sa naabot ang 3 antas ng paglilinang, na may hahambing sa mga tao at gintong elixir. Upang maging tao, kailangan mong magkaroon ng 4 na antas ng paglilinang, na katumbas ng Yuanying ng sangkatauhan. Ang maliit na Phoenix sa kanyang harapan ay nakakapagsalita ng wika ng tao mula lamang sa balat ng balat. Bilang karagdagan, ang nakakatakot na apoy noong nasira ang card noon, kahit na ang pang-4 at 5 antas ng malalaking halimaw ay hindi dapat magkaroon nito. Sa katunayan, si Xiao Fengwo ay isang banal na ibon, hindi isang ordinaryong ibong demonyo. Ahem, ako ang iyong kapatid, hindi ang iyong ina, nang sagutin ng maliit na Phoenix, nagpakita si Yang Yian ng isang palakaibigang ngiti na parang lola ng lobo. Sa puso niya, sinimulan na niya ang planong pagdukot at pagbebenta ng mga batang Phoenix. Nakikita niya na bagamat ang maliit na Phoenix ay isang banal na ibon, ito ay isang blankong papel nang ito ay isinilang, at ito ay napakalambot. Kahit hindi siya Little Phoenix, pwede pa rin siyang maging kapatid, di ba? Kung hindi, kilalanin ang Panginoon nito, hindi madadala. Nakakamit din ang epekto ng pagiging kapatid, hehe. Hindi naman nakonsensya si Yang. Anyway, sa puso niya, marami na siyang dugo para mapisa ang munting Phoenix. Ang pagiging isang kapatid sa maliit na Phoenix, nililin lang ito, o hindi, ito ay upang hayaan ang maliit na Phoenix na tulungan siya sa isang bagay, na natural din. Kuya. Ang maliit na Phoenix ay medyo nalilito nang nakikinig sa mga salita ni Yang Yian, at tila hindi alam ang kahulugan ng pamagat na ito. Sinubukan ni Yang na maging mas magiliw at ngumiti, na nagsasabing, munting Phoenix, bata ka pa. Malalaman mo paglaki mo. Isang bagay lang ang kailangan mong tandaan. Ang iyong kapatid na lalaki ang tumulong sa iyo na mapisa at ipinanganak. Ang iyong kapatid ay isang mabuting tao at iyong kamag-anak. Kailangan mong makinig sa iyong kapatid, maunawaan. Itinagilad ng maliit na Phoenix ang ulo nito at nag-isip sandali, sinabing, nararamdaman kong napakabait ng kapatid mo. May kikinig ako sa kapatid mo. Sa wakas ay ngumiti si Yang, ngunit bumubulong siya sa kanyang puso, kakaiba kung hindi ako nakaramdam ng kabaitan noong nilunok mo ang aking dugo nang mapisa ka. Sobrang saya ang naramdaman niya. Hanggat nakikinig sa kanya ang maliit na Phoenix, ano ang mahalaga kung nakilala niya ang master o hindi? Anyway, nakamit ang layunin. Ngayong napisa na ang maliit na Phoenix, dapat ding isaalang-alang ni Yang na lumabas. Napakaraming mga batang hayop sa labas ng mundo ang isinakripisyo dahil sa kanya, at sila ay mga demonyo anumang oras, ngunit si Yang Yian ay may puwang pa rin sa kanyang puso at palaging hindi komportable.
Lumabas sa lalong madaling panahon at mag-ipon ng marami hanggat maaari. At si Wumakyo, buhay man siya o patay, ipapadala niya si Chimaxing, na nag-alis kay Wumakyo, sa ika-18 antas ng impyerno. Tumingin sa maliit na phoenix, nagtanong si Yang Yian, munting phoenix, maaari ka pa bang magsunog at makaalis? Oo naman, sagot ng munting phoenix. Kung gayon maaari mo akong sundan at sunugin ang mga masasamang tao na nang-aapi sa akin ng iyong apoy, okay. Sinimulan niyang nahimukin ang maliit na phoenix. Well, hindi mo ako mabubuli, susunugan ko ng apoy ang masasamang tao. Sabi ng maliit na phoenix. Okay, tara na. Masaya si Yang. Kuya, saglit lang, pagkasabi nito ng maliit na phoenix, bigla itong naglakad papunta sa kabibi nito at kinain ang pulang balat ng itlog na parang sisiw na tumutusok sa kanin. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yian ang maliit na phoenix na sumabog na may malalim na pulang ilaw, na naging isang pulang maliit na araw. Napapikit si Yang Yian dahil sa nakasisilaw na pulang ilaw. Sa susunod na sandali, nang maramdaman ni Yang Yian ang pagkawala ng liwanag, iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niyang nawala ang maliit na phoenix, na parang manok. Sa halip, isang maliit na batang babae na nakasuot ng pulang damit ang lumitaw sa pwesto nito. Kamukha niya si Tang Tang, ang munting anak na babae na nakilala si Yin Shen Shenyu sa langit, ngunit mas bata siya ng kaunti kay Tang Tang, hindi hihigit sa 3 taong gulang. Naramdaman ni Yang Yian na ang maliit na batang babae sa kanyang harapan ay mailalarawan lamang bilang mislan at maganda. Isa lang siyang porcelain doll, napaka-cute, at mahal siya ng mga tao. Ikaw ang maliit na phoenix. Tanong ni Yang Yian na medyo nauuto. Mukha siyang cute, pero wala sa mukha niya ang pagiging inosente at cute na dapat taglayin ng isang batang babae. Sa halip, medyo nanlamig siya nang sagutin niya si Yang Yian. Dahil dito, medyo nag-alala si Yang. May mangyayari ba sa munting phoenix? Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbago ang kanyang anyo matapos lunukan ang sarili niyang kabibi. Ito ba ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng banal na ibon? Ang mga ordinaryong demonyong ibon at hayop ay kailangang maabot ang ika-4 na antas ng paglilinang upang magbago, na katumbas ng nascent soul. Ang maliit na phoenix ay maaaring magbago sa sandaling ito ay ipinanganak. Kailangan kong sabihin na ang banal na ibon ay talagang espesyal. Bulong ni Yang Yian sa sarili habang nakatingin sa maliit na phoenix. Anyway, kahit na ano, ang maliit na phoenix ay nakikinig sa kanya para sa oras, na sapat na. Hindi niya inaasahan ang isang banal na ibong phoenix na makikinig sa kanya sa hinaharap. Imposible yun. Kahit siya mismo ay hindi kumpiyansa. Sa pagtingin sa maliit na phoenix sa isang maapoy na pulang damit, ang puso ni Yang Yian ay kumikilos at nagsabi, ngayon ay ipinanganak ka at nagbagong anyo, at isa ka ng maliit na tao. Bibigyan ka ni kuya ng pangalan, okay. Lumiwanag ang mga mata ng maliit na phoenix at nagsabi, okay, ang ilang mga salita ay mahalaga. Dahil kapatid mo ako, kailangan kong sundin ang apelyido ng kapatid ko. Kapatid ko si Yang Yian. Mula ngayon, tatawagan kang Yang Shanhong. Pag-uwi mo, magkakaroon ka ng kapatid na babae na pinangalanan ng Yang Shanshan. Naisip ni Yang Yian ang kanyang kapatid na babae at pinangalanan ang maliit na phoenix na Yang Shanhong. Shanshan, Shanhong, maganda ang pakinggan. Sige, salamat kuya. Magkakaroon na ako ng pangalan mula ngayon, Yang Shanhong. Ang maliit na phoenix ay tila napakasaya. Shanhong, lalabas tayo ngayon para labanan ang mga masasamang tao. Dapat mong sunugin ang sinumang sabihin ng iyong kapatid na sunugin mo. Dapat makinig ka sa kapatid mo, maintindihan mo. Medyo nakonsensya siyang sa oras na ito. Palagi siyang hindi komportable na gumamit ng isang maliit na batang babae tulad nito, ngunit iniisip ang tungkol sa kaguluhan sa labas, wala siyang pakialam kung kasalanan ba ito o hindi. Bueno, makikinig si Shanhong sa iyong kapatid. Masunuri namang tumango ang maliit na phoenix. Sa labas ng Luofu Cave Heaven, sa 3 direksyon ng langit, lupa at tao sa Yaoguang City, mula noong kontrolado ni Yin Jing'an, Mamingshan at Xu Jian ang Yaoguang Formation hanggang Yang Yian sa Luofu Cave Heaven, isang araw ang lumipas. Ang lugar kung saan nakatayo ang tatlo ay natambakan ng mga halimaw na bangkay. Sa isang araw, ang mga halimaw na pinatay ng mga disipulo ng 3 pangunahing puwersa ay umabot ng higit sa 1,000, at ang buong lungsod ng Yaoguang ay napuno ng amoy ng dugo. Gayunpaman, upang gawing mas malakas ang Yaoguang Formation, inutusan ni Yin Jing'an at ng 2 pang ipagpatuloy ang pagpatay sa mga halimaw. Gayunpaman, ang mga halimaw sa buong lungsod ng Yaoguang ay nagdagdag ng higit sa 10,000, kaya hindi na kailangang mag-alala na hindi sapat ang paghahain ng dugo. Napuno ng tunog ng panaghoy ang Demon Light City, at ang mga dagandong ng mga hayop sa lungsod ay yumanig sa kalangitan. Kabanata 736, Mas malaking kasakiman. Nang sumugod si Yang Yian palabas ng Luofu Cave Heaven kasama ang maliit na phoenix, talagang hindi siya sigurado.
Ang dahilan ng kanyang kawalan ng katiyakan ay ang maliit na phoenix ay napisa at ipinanganak, at hindi niya alam kung ito ay makakaharap sa tatlong Yuanying Masters. Ngunit pagkatapos suriin ang sitwasyon sa labas, talagang ayaw na niyang maghintay pa, at maaari na lamang niyang piliin na magtiwala sa maliit na phoenix. Pagkatapos ng lahat, ang apoy ng maliit na phoenix ay talagang hindi biro. Naramdaman niya ang pangangati ng kanyang anit, at iyon pa rin ang pakiramdam na nasa Luofu Cave Heaven. Naniniwala siya na dapat ding gumana ang maliit na phoenix na nagninangas kay Yin Jingan at sa iba pang tatlong matandang bastard. Ito rin ang sinabi ng matanda. Sinunog ng apoy ng phoenix ang mundo, at hindi niya inaasahan na susunugan ang mundo, ngunit umaasa lamang na sapat na ang pagsunog kay Yin Jingan at sa iba pang tatlong matandang immortal hanggang mamatay. Matapos kunin ang maliit na phoenix mula sa Luofu Cave Heaven, agad na kinuha ni Yang Yian ang Luofu Mountain. Sa isang iglap, natuklasan ni Yin Jingan at ng dalawa pa ang hitsura ni Yang Yian, at kaagad, silang tatlo ay sumuko sa pagkontrol sa pagbuo ng liwanag ng demonyo at sumugod kay Yang Yian. Tulad ng para sa pagbuo, pagkatapos ng isang araw ng paghahain ng dugo ng mga demonyong hayop, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pag-atake ng matandang maya ng fifth turn na dakilang demonyo sa labas ng formation. Anyway, hindi masisira ang formation sa maikling panahon. Ngayon ang tanging pinagseselosan ng tatlong tao ay si Yang Yian. Ang pag-alam lang na si Yang Yian ay may Luofu Cave Heaven ay sapat na para mabaliw ang tatlong tao. Tungkol naman sa 3 taong gulang na batang babae na may pulang damit sa kamay ni Yang Yian, natural na nakita ito ng 3 tao, ngunit wala silang pakialam, at ayaw nilang pakialaman. Alam lang nila na ang pagbagsak kay Yang Yian sa unang bahagi ng Yuanying ay katumbas ng pagmamay-ari ng Luofu Cave Heaven. Nang makita ni Yang Yian si Yin Jingan at ang iba pang tatlong matandang immortal na sumusugod sa kanya mula sa tatlong direksyon, medyo kinakabahan pa rin siya. Matapos tingnan ang maliit na phoenix sa tabi niya, hinusgahan niya ang kanyang mga mata at piniling maniwala sa maliit na phoenix. Anyway, hindi niya maiisip ang kapayapaan maliban kung maalis niya ang tatlong matandang immortal. Sinabi niya sa maliit na phoenix, Shan Hong ang tatlong malalaking masamang tao, maaari mong sunugin sila. Ang maliit na phoenix ay hindi naiwasang mag-flash ng bakas ng kaba sa kanyang mukha nang makita niya ang tatlong tao na sumugod sa kanya, ngunit mahina pa rin siyang sumagot pagkatapos makinig sa mga salita ni Yang Yian. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang mga kamay at ibinuka ang kanyang maliit na bibig. Ang mga puting apoy ay bumangon mula sa kanyang mga palad, at isang bowl ang apoy ang biglang tumalsik mula sa kanyang bibig. 3 puting apoy ang lumipad patungo kina Yin Jingan, Ma Mingshan at Xu Jian sa bilis ng kidlat. Si Yin Jingan at ang dalawa pa ay walang pakialam sa maliit na phoenix sa tabi ni Yang Yian, dahil anuman ang kanilang naramdaman o nakita, ang maliit na phoenix ay isang 3 taong gulang na batang babae lamang at walang espesyal sa kanya. Nang makita nila ang apoy na pinakawalan ng maliit na phoenix, agad na nagbago ang kanilang mga mukha. Lahat sila ay master ng Yuanying Great Perfection, at natural nilang maramdaman na ang puting apoy na inilabas ng maliit na phoenix ay puno ng hininga na nagpang-inag sa kanila sa takot. Ito ay huli na para umatras. Mabilis silang sumugod kay Yang Yian, at ang apoy na pinakawala ng maliit na phoenix ay mas mabilis. Malapit na silang magkita sa isang kisap mata. Sa oras na ito, ang tanging magagawa nila ay ipagtanggol ang buong lakas nila. Bagamat hindi alam ng tatlo kung saan nanggaling ang maliit na batang babae sa tabi ni Yang Yian, malinaw nilang nararamdaman na ang puting apoy na pinakawalan niya ay may nakakatakot na aura. Sa mga mata ni Yang Yian, ang mukha ni Yin Jingan ay nagbago ng husto. Nakaharap sa apoy ng maliit na phoenix, umungal siya, kinurot ang kanyang mga daliri habang winawagayway ang kanyang mga kamay, at bamulong, kaluluwa na walang kamatayan, ang daan ng langit, pinuprotektahan ng primordial na sanggol ang katawan. Matapos mahulog ang mga salita, lumitaw ang isang set ng baluti sa katawan ni Yin Jingan, puno ng tunay na enerhiya at kaluluwa. Alam ni Yang Yian na ito ang kapangyarihan ng Primordial Infant Master, na maaaring pagsamahin ang tunay na enerhiya at ang kapangyarihan ng Primordial Spirit sa isang bagong kapangyarihan. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay isang kombinasyon ng virtual at tunay na kapangyarihan, na may parehong nakakasakit at nagtatanggol na mga kakayahan. Kung mas mataas ang antas ng paglilinang, mas malakas ito. Bukod dito, ang Primordial Spirit ay maaaring makipag-usap sa kapangyarihan ng langit at lupa, na ginagawa itong armor at magic tool sa kalooban, na siyang talent din ng Primordial Infant Master's Cultivation, at isa rin itong upgraded version ng Golden Elixir Field. Ang ginintoang elixir ay may gintong elixir field, at ang primordial na sanggol ay may kahangahangang paggamit ng pagkakaisa ng tunay na enerhiya, na maaaring pagsamahin ang tunay na enerhiya at ang kapangyarihan ng primordial na espiritu, at pagkatapos ay maging anumang anyo sa kalooban, at magkakaroon din ng pagkakaroon ng field space. Sa sandaling nabuo ang baluti sa katawan ni Yin Jingan, ang maliit na phoenix ay nagluwa ng apoy na kasing laki ng kamao at tinamaan siya.
Boom! Sa mahinang tunog, muling nagbago ang mukha ni Yin Jinggan. Bigla niyang nalaman na ang puting apoy ng batang babae ay nagsimulang sumunog sa kanyang baluti, na talagang kakaiba. Nagkaroon ng ilusyon sa puso ni Yin Jinggan, na para bang nalaman niyang ang apoy na ito ay kasing laki ng kamao ay maaaring sumunog ng mga laruan. Alam mo, ang kanyang kaluluwa ay malapit sa labas ng katawan, ngunit siya ay nasunog ng isang malaking butas sa mukha. Sa pagkakataong ito, halos mamatay na si Yin Jinggan. Agad niyang pinaandar ang bawal na paraan at winigiwi ang kamay sa harap ng dibdib. Napaungol siya at namutla ang mukha. Nawala agad ang baluti sa kanyang katawan, ngunit nag-aapoy ang kanyang kanang kamay. Ang nangingibabaw na puting apoy ay hindi maaaring mapatay, kaya't ginawa ni Yin Jinggan ang lihim na paraan upang alisin ang nagninangas na apoy sa kanyang dibdib gamit ang kanyang kamay. Sa ganitong paraan, ang baluti na pinalapot ng tunay na diwa ay itinuturing na nakakalat, ngunit naiwasan nito ang panganib na masunog ang buong katawan, ngunit ang presyo ay isang kanang kamay. Kaagad na pinutol ni Yin Jinggan ang kanyang kanang kamay gamit ang kanyang kaliwang kamay, na nag-alis ng mapang-akit na puting apoy ng maliit na phoenix. Speaking of late, lahat nangyari sa isang iglap. Si Yang Yian ay nanunood sa eksena. Nang makita niyang pinutol ni Yin Jinggan ang isang braso niya para patayin ang apoy ng maliit na phoenix, bigla siyang nagkaroon ng mas malalim na pagkaunawa sa apoy ng maliit na phoenix. Sa kabilang banda, lihim siyang nagulat na si Yin Jinggan, ang matandang immortal na ito, ay walang awa at talagang mahirap na tao. Para naman kina Maming Shan at Xu Jian, bagamat hindi nila pinutol ang kanilang mga braso, napatay din nila ang apoy sa unang pagkakataon. Gayunpaman, sa paghusga mula sa maputlang mukha ng dalawa, nagbayad sila ng malaking halaga tulad ni Yin Jinggan. Matapos patayin ang apoy ng maliit na phoenix, ang tatlo ay parang takot na mga ibon, hindi makapagsalita sa pagkabigla, nadilat ang mga mata, at tumayo at tinitigan si Yang Yian at ang maliit na phoenix pagkatapos manatiling 30 o 40 metro ang layo. Ang mga mata ng tatlong matandang immortal ay nakatutok sa maliit na phoenix. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ni Yang Yian na ang mga pupil ni Yin Jinggan ay dilat at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Napabulalas siya, napisa. Ano ang napisa ng matandang halimaw na si Yin? Tanong ni Maming Shan na nakakunot ang noo. Parang may nakita siya sa ekspresyon ni Yin Jinggan. Mapatla ang mukha ni Xu Jian. Ngayon lang, para mapatay ang kakaibang puting apoy ng batang babae, hindi siya nagdalawang isip na isakripisyo ang kanyang 60 taon ng Taoismo. Sa sandaling ito, gusto niyang samuka ng dugo. Nasa takot at nanginginig pa rin siya. Hindi niya maiwasang magtanong nang marinig niyang nagsasalita si Yin Jinggan, may kaugnayan ba ang matandang halimaw na si Yin sa kayamanan na nawala sa iyo? Tinitigan ni Yin Jinggan ang maliit na batang babae o ang maliit na phoenix sa tabi ni Yang Yian gamit ang kanyang matandang mata. Nanginginig ang buong katawan niya. Galit na galit siya. Siya ay gumugol ng maraming pagsisikap upang makuha ang phoenix egg sa pagsasanay ng Yin at Yang God at upang gamutin ang mga pagkakamali sa pagsasanay. Sino ang nakakaalam na pagkatapos itong kunin ng batang lalaki sa kanyang harapan ay napisa nga ito, at tila nakilala ng itlog ng phoenix ang kanyang Panginoon. Ngayon alam na niya na gumawa siya ng damit pangkasal para sa iba. Kapag napisa na ang itlog ng phoenix, mawawala ang epekto nito sa pagsasanay ni Yin Jinggan. Dagdag pa rito, nawalan siya ng braso matapos masunog ng apoy ng phoenix noong kakakilala pa lang niya. Nang marinig si Shuma at ang iba pa na nagtatanong, hindi napigilan ni Yin Jinggan ang pagluwa ng isang subo ng lumang dugo. Puff! Nakaka-depress talaga. Ang maliit na babae o maliit na phoenix sa tabi ng batang iyon ay dapat kay Yin Jinggan. Sa puntong ito, hindi na kailangang itago ito ni Yin Jinggan kay Shuma at sa iba pa, kung hindi ay hindi na siya matutulungan ng dalawa sa susunod. Alam na alam ito ni Yin Jinggan, at hindi pa rin bibitawan ni Yang Yian at ng maliit na phoenix sa kanyang puso. Kahit na ang apoy ng phoenix ng maliit na phoenix ay napakalakas, ito ay isang bagong panganak na batang ibon. Kung ito ay nahuli, ito ay magkakaroon pa rin ng malaking pakinabang. Ang batang babae na iyon ay ang banal na ibong phoenix, huminga ng malalim si Yin Jinggan at sinabi kay Xu Maria. Kung hindi niya naramdaman na ang hininga ng itlog ng phoenix ay kapareho ng hininga ng batang babae, hindi siya maniniwala na ang batang babae na mukhang 3 taong gulang ay isang phoenix. Bilang karagdagan, ang puting apoy na inilabas ng maliit na batang babae ngayon ay pinatunayan din ang puntong ito. Sa mga sinaunang aklat, tanging ang apoy ng phoenix ang labis na nangingibabaw. Nang marinig ang mga salita ni Yin Jinggan, si Shuma at ang iba pa ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Divine Bird Phoenix. Iyon ay extinct sa loob ng 10,000 taon sa kasaysayan ng mundo ng bundok at dagat. Nang tingnan ni Shu at Ma ang maliit na phoenix, napuno sila ng takot at pananabik. Hindi sila bobo. Kung ito ay isang adult na phoenix, hindi sila magkakaroon ng oras upang makatakas.
Gayunpaman, ang bagong panganak na maliit na phoenix ay naging lubhang nakatutokso na matabang karne sa kanilang mga puso. Alam na alam nila kung ano ang ibig sabihin ng maalamat na banal na ibon. Dati, may isang bata na buntis ng Luofo Cave Heaven, at puno siya ng mga kayamanan. Ngayon, sa isang kisap mata, lumabas ang batang ito na may dalang bagong panganak na phoenix. Ito ay isang hindi mapaglabanan na tukso. Malaking pagkatalo lang ang naranasan nilang tatlo. Hindi nagmamadaling kumilos si Yang Yio, ngunit nakita niya ang mga ekspresyon ng tatlong matandang immortal sa kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang mapangiti sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na mas malala pa pala ang katakawan sa mga mata ng tatlong matandang bastos. Kabanata 737 Matandang lalaki, ikaw si Chi Moxing. Alam ni Yang Yian na si Yin Jingan at ang dalawa pa ay sakam sa kanya o kay Luofo Dongtian noon, ngunit ngayong nakita na nila ang pagkakakilanlan ng maliit na phoenix, sinimulan na nilang itakda ang kanilang paningin sa maliit na phoenix. Napangisi siya nito sa kanyang puso. Ang maliit na phoenix ay nagpakita lamang ng apoy ng phoenix, naganap na nagpakita na ang maliit na phoenix ay hindi madaling guluhin. Ang tatlong matandang immortal ay nakatutok sa maliit na phoenix, at maaaring matanggal ang kanilang mga ngipin. Paano matatawag na walang kabuluhan ang marangal na banal na ibong phoenix? Alam ni Yang Yian na hindi ginamit ng munting phoenix ang buong lakas nito. Dapat mong malaman na ang maliit na phoenix ay maaaring magbago. Kung ito ay magiging orihinal nitong anyo at masunog ang buong katawan nito sa apoy, paano makakatingin si Yin Jingan at ang iba pang tatlong matandang bastard? Pero isipin mo, pagkatapos ng lahat, ang maliit na phoenix ay ipinanganak lamang. To put it bluntly, hindi pa tumubo ang buhok nito. Kahit na ang isang banal na ibon ay nangangailangan ng isang malakas na proseso. Medyo nag-aalala pa rin si Yang Yian at hindi niya maiwasang magtanong, Shanhong, pwede ka bang maglagay ng mas malaking apoy para sunugin ang masasamang tao? Isang bakas ng pag-aalinlangan ang sumili sa kaibuturan ng mga mata ng munting phoenix, at tumango, oo, siya ay matipid sa mga salita ngunit ang kanyang tono ay matatag. Hindi napansin ni Yang Yian ang pag-aalinlangan sa mga mata ng maliit na phoenix ngayon, ngunit ngumiti siya ng may kasiyahan matapos marinig ang sagot nito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tinawag niya si Daor mula sa espasyo ng Chenkun Pot. Bago pa maapektuhan si Daor ng tatlong matandang halimaw, agad niyang hinigpitan si Daor sa espasyo ng Chenkun Pot, ngunit ngayong pinili niyang harapin ng direkta, kailangan niya ng tulong ni Daor. Hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Yang Yian kung gaano kahusay si Daor ngayon, ngunit alam ni Yang Yian na sapat na ang bilis ng Daor. Kahit na hindi niya kayang harapin ang mga master ng Yuanying Great Perfection ng direkta, naisip niya na hindi magiging problema ang maging sanhi ng panliligalig. Bukod dito, natuklasan din ni Yang Yian ang isang magandang bagay tungkol kay Daor, o isang masamang bagay sa paningin ng iba. Mahilig siyang maglaro ng dirty tricks at mahilig mag-sneak attack. Ang napakatalim na mga kuko ni Daor ay mapupunit ang isang piraso ng laman ng kalaban hanggat nahawakan siya nito. Tumili. Nang lumabas si Daor, lumipad siya sa balikat ni Yang Yian sa lalong madaling panahon, tumitili sa kanyang bibig, na may isang pares ng mga bilog na mata, nakatitig sa maliit na phoenix na si Shanhong, na tila takot na takot. Si Daor ay mula sa bloodline ng sinaunang hayop na Flying God Marten, kaya natural siyang sensitibo. Bukod dito, ang pangunawa ng mga halimaw ay natural na mas malakas kaysa sa mga tao, kaya normal para sa kanya na maramdaman ang maliit na phoenix. Tumingin si Yang Yian kay Daor na nakatingin sa maliit na phoenix na may labis na takot, at hindi niya napigil ang tumawa at inaliw siya, Siyang, huwag kang kabahan, ang maliit na phoenix ay isa sa atin, at tutulungan mo siyang harapin ang tatlong matandang immortal. Mamaya. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Yang Yian na ang maliit na phoenix ay isa sa atin, sa wakas ay kumalma ang pagkabalisa ni Daor. Squeak, sa oras na ito, 2 beses na tinawag ni Daor ang maliit na phoenix na si Shanhong para kumustahin. Ang maliit na phoenix ay hindi nagpakita ng anumang pagbabago-bago. Matapos titigan si Daor, sinabi niya, hindi ka masama. Ang maliit na phoenix na si Shanhong ay tila nakita sa pamamagitan ng Daor at mahinang sinabi. Squeak, ang boses ni Daor ay naging mas masayahin at tila napakasaya. Hindi naintindihan ni Yang Yian ang komunikasyon sa pagitan ng maliit na phoenix at Daor, at napanatag siya nang makitang magkakasundo silang dalawa. Sa totoo lang, kung ang bloodline ni Daor ay ganap na bumalik sa kanyang ninuno na anyo at naging isang lumilipad na banal na Marten, maaaring mas malakas pa ito kaysa sa phoenix. Sa kasamaang palad, si Daor ay malayo pa sa pagbabalik sa kanyang ninuno na anyo sa yugtong ito, at malayo pa rin ito sa mga mata ng maliit na phoenix. Ang maliit na phoenix ngayon ay isang tunay na banal na ibon. Sa mga salita ng matanda, ang phoenix ay kilala sa 3 kaharian. Ipinatawag niya si Daor upang tulungan ang maliit na phoenix upang makaalis sa sitwasyon. Pagkatapos makipag-usap sa kanyang pangalawang apprentice, alam niya na si Wu Mokyo ay nahuli ni Chi Moxing,
isang late-stage na Yuanying master na namamahala sa Yinyang merchant sa Yaoguang City. Ano man ang mangyari, kailangan niyang hulihin si Chi Moxing. Alam niya ang kinaroroonan ni Wu Mokyo, buhay man siya o patay na. Dati, nakipag-ugnayan na siya sa 3 tao sa huling yugto ng Yuanying, at pinutol ang kalahati ng katawan ng isa sa mga binata, ngunit ang natitira ay hindi nagkasalikop. Ayon sa paglalarawan ng kanyang apprentice na si Wang Zongren, isa sa mga matatandang lalaki ay si Chi Moxing. Ang gusto ni Yang Yian ngayon ay hayaan ang maliit na Phoenix at si Daoer na pigilan si Yin Jinggan at ang iba pang 3 matandang immortal, habang hinanap niya si Chi Moxing. Sa oras na ito, pagkatapos ng komprontasyon o pagsubok, ang magkabilang panig ay may sariling pag-iisip at hindi kumilos sa maikling panahon. Hiniling ni Yang Yiu kay Xiao Fengwang na ipatawag si Daoer, iniisip na pupuntahan niya si Chi Moxing. Si Yin Jinggan at ang dalawa pa ay may kanya-kanyang plano, lalo na nang makita nilang ipinatawag ni Yang Yiu si Daoer, muling nagliwanag ang apoy sa mata ng 3 matandang immortal. Kinusot-kusot ni Yin Jinggan ang kanyang mga mata at sinabing, kakaiba talaga ang batang ito. Sa isang kisap mata, isa pang treasure hunting marten ang lumitaw. 3 taon na ang nakalilipas, nang buksan sa publiko ang Luofu Mountain, narinig ko na 12 ng mga Yuanying cultivator ang humahabol sa isang treasure hunting marten. Ngayon ay parang ito na ang nasa balikat niya. Hindi ko maisip kung gaano karaming sikreto ang mayroon siya. Kung gaano ka-weird ang pangalawang anak, mas hindi namin siya mabitawan. Kung hindi, kung siya ay nakatakas, siya ay magiging isang kapahamakan para sa atin sa hinaharap. Kinusot-kusot ni Maming Shan ang kanyang mga mata at tinitigan ang marten sa balikat ni Yang Yiu at sinabing, sa katunayan, kasama ang Luofu Cave Heaven sa kanyang mga bisig, ang banal na ibong phoenix na sumusunod sa kanya, at ang treasure hunting marten na kasama niya, mahirap isipin kung gaano kalaki ang swerte ng batang ito. Sa paghusga sa kanyang edad, 60 taon lang sana siyang nagsasanay ng Taoismo, ngunit naabot na niya ang maagang yugto ng Yuanying. Dahil nagkaroon na tayo ng away sa ganitong uri ng tao, kung hindi natin ito susuko, tiyak na tayo ang mamamatay ng walang libingan sa hinaharap. Oo, ang susi ngayon ay ang maliit na phoenix sa tabi niya. Ang apoy ng banal na ibon ay talagang hindi biro. Kung laging nasa tabi niya ang munting phoenix, mahihirapan kaming makalapit sa kanya. Kailangan pa nating mag-isip ng paraan. Ano sa palagay mo, matandang halimaw na si Yin? Tinanong ni Shu Jian si Yin Jinggan na may singkit na mga mata. Hindi naman dapat maliitin ang apoy ng munting phoenix, ngunit hindi dapat maging malaking problema para sa ating 3 ang magsanib puwersa. Maaari naming ibagsak ang maliit na phoenix. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang maliit na phoenix na kapanganakan pa lamang. Kahit anong pilit natin, may hangganan. Don't tell me na kayong 2 matandang immortal ay walang killer. Kakaiba talaga ang batang iyon. Sa kabaligtaran, dapat tayong mag-ingat laban sa kanya. Hayaan siyang gumawa ng kakaiba kapag nakuha namin ang maliit na phoenix. Bakit hindi gawin ito? Ipatawag ang lahat ng mga alagad ng Yuanying realm ng ating 3 pamilya. Una, hayaan silang makitungo sa batang iyon. Pangalawa, kung may nangyaring mali sa pagsugpo natin sa maliit na phoenix, maaari tayong humingi ng tulong sa mga disipulo. Ano sa tingin mo? Malungkot ang tono ni Yin Jinggan nang magsalita siya. Hayes! Hindi napigilan ni Maming Shan at Shu Jian na mapasinghap nang marinig nila ang huling pangungusap ni Yin Jinggan. Natural na naiintindihan ng 2 makaranasang lalaki ang ibig sabihin ni Yin Jinggan. Sa madaling salita, ito ay humingi ng tulong sa mga alagad. Kung sabihin, ito ay upang hayaan ang mga alagad na maging kanyan kumpi sa oras ng krisis. Kailangan ba ng isang master ng Yuanying Great Perfection ang tulong ng kanyang mga disipulo? Siyempre hindi. Sinadya ni Yin Jinggan na gamitin ang buhay ng kanyang mga alagad para harapin ang apoy ng maliit na phoenix. Nagkatinginan ang dalawa at nakita ang salitang, walang awa, sa mga mata ng isa't isa, ngunit hindi sila gaanong nagsalita. Anyway, dapat may mga sakripisyo para sa mga tagumpay. Bagamat sila'y mga alagad, lahat sila ay langgam sa mata ng mga matandang maltong ito. Hanggat maaari silang makakuha ng malaking benepisyo, bakit hindi isakripisyo ang buhay ng ilang mga alagad? Walang sinabi si Maming Shan o Shu Jian, na itinuturing na tahimik na sumasang-ayon sa ideya ni Yin Jinggan. Nang makita ito, ngumiti si Yin Jinggan at nagsabi, dahil hindi ka tumututol, kung gayon tawagan ang mga disipulo na lumapit. Pagkatapos nito, unang sumigaw ng malakas si Yin Jinggan, lahat ng mga disipulo ng Yinyang merchant ay mabilis na darating. Pagkatapos ay sumigaw din ng malakas sina Shu at Ma para dumating ang mga disipulo ng Lingshan Valley at Qingtian Gate. Nang hahayaan na ni Yang Yian na sunugin ang maliit na phoenix para umatake, narinig niya ang 3 matandang immortal na talagang kumalat ang kanilang mga boses sa buong Yaoguang City at nagsimulang tawagin ang lahat ng mga disipulo ng Yuanying realm. Natigilan siya saglit, hindi lang siya kinabahan, kundi inisya niya, mas madali.
Hindi ko kailangan maghanap ng tao. Mas mabuting ipadala sila sa aking pintuan. Nahulaan ni Yang Yian ang intensyon ng tatlong matandang immortal na ipatawag ang kanilang mga disipulong Yuanying. Dapat ay narito sila para harapin siya, ngunit hindi ito pinansin ni Yang Yian. Ang mga lihim na master ng Yaoguang City ay si Yin Jing'an at ang tatlong matandang immortal. Ang tatlong Yuanying late-stage cultivator ang namamahala, at ang isa sa kanila ay napilayan niya gamit ang isang espada. Ang natitirang dalawang Yuanying late-stage cultivator, isa sa kanila ay si Chi Moxing, na kanyang hinahanap, na nakahuli kay Wu Mokyo. Hindi siya natatakot sa dalawang Yuanying late-stage cultivator. Para sa iba pa, paano kung lahat sila ay mga Yuanying mid-stage cultivator? Patayin ang isa kung darating ang isa, patayin ang dalawa kung darating ang dalawa, at mas mabuting ilabas mo ang iyong galit. Kaya't si Yang Yian, na akmang kikilos, ay huminto at naghintay sa pag-atake. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lungsod ng Yaoguang ay puno ng mga daloy ng liwanag, at sunod-sunod na lumitaw ang mga aura ng Yuanying. Sa wala pang 10 paghinga, halos 100 Yuanying cultivator ang nagtipon sa paligid ni Yin Jing'an at ng tatlong matandang lalaki. Gayunpaman, dalawa lang sa kanila ang nasa huling yugto ng Nascent Soul, higit sa 30 ang nasa gitnang yugto ng Nascent Soul, at ang natitirang higit sa 60 ay nasa unang yugto ng Nascent Soul. Si Yang Yian ay hindi natakot, at tinitigan ang isang pandak at mataba na matandang nasa huling yugto ng Nascent Soul at sinabi sa malalim na boses, "Kuya, ikaw ba si Chi Moxing?" Kabanata 738, Nagbagong isang demonic na Diyos. Nang sabihin ito ni Yang Yian, lahat ng nasa field ay natigilan, kabilang si Yin Jing'an at ang iba pang tatlong matandang immortal na bumubulong sa kanilang mga puso. Karaniwan, kung gusto ni Yang Yian na makipag-usap, dapat ay hinahanap niya ang tunay na controller ng Three Demon Light City. Bakit niya target si Chi Moxing? Hindi kaya matukoy ng batang ito kung sino ang may mas mataas na antas ng paglilinang. Sa isang iglap, lahat ng mga mata ay nakatutok kay Chi Moxing. Si Chi Moxing mismo ay natigilan din. Tumingin siya kay Yang Yian at bumulong sa kanyang puso, paano nalaman ng batang ito ang pangalan ko? Bagamat naguguluhan siya, sinabi pa rin ni Chi Moxing sa malalim na boses, "Anak, ako si Chi Moxing." Madali lang kung siya. Malamig na bumantong hininga si Yang Yian. Si Chi Moxing ang kanyang hinuha batay sa hitsura ni Wang Zhongren. Sa personal na pagpasok ni Wang Zhongren, mayroon siyang target. Hindi na nagsalita pa si Yang Yian. Ngayon lang niya gustong mahuli si Chi Moxing. Walang kwenta ang pagsasabi pa. Kung nahuli niya si Chi Moxing at hinanap ang kanyang kaluluwa, natural na malalaman niya ang kinaroroonan ni Wu Mokyo. Shanhong, Daor, simulan na. Patayin, ang batang iyan. Nang sumigaw si Yang Yiu kina Daor at Xiao Fengwang na magsimula, si Yin Jing'an ay sumigaw din ng salitang, "Patayin," at ang magkabilang panig ay may tacit na pagkakaunawaan. Iniunat ni Yang Yiu ang kanyang kamay na may Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay at ang Sun and Moon Universe Armor sa kanyang katawan. Ginamit niya ang skill na, "Close to the World," at nawala kaagad, at dumiretso sa Chi Moxing. Itinaas ni Xiao Fengwang ang kanyang ulo at nagpakawala ng mahabang dagandong. Ang pulang halo sa kanyang katawan ay kumikinang, at ito ay naging tunay na katawan nito. Naligo ito sa apoy at lumipad, at dumiretso sa Yin Jing'an at sa dalawa pa, nagpakawala ng apoy. Marahil ay dahil nakaramdam ito ng pressure na ginamit ng maliit na phoenix ang tunay nitong apoy sa katawan sa pagkakataong ito. Maraming tao sa bukid ang nakaramdam ng init mula sa malayo. Sa utos ni Yin Jing'an, si Chi Moxing, ang nag-iisang late Yuanying master sa dalawang laro, ay sumugod kay Yang Yiu. Sina Yin Jing'an at Xu Ma, na nasuspine sa ere, ay hindi gumalaw matapos mawala si Yang Yiu sa lugar. Naranasan na nila noon ang paggalaw ng katawan ni Yang Yiu at ang supernatural na kapangyarihan, ngunit hindi nila akalain na magagawa ni Yang Yiu ang mga mesa sa kamay ng halos 100 Yuanying cultivator na pinamumunuan ni Chi Moxing, dalawang yumaong Yuanying cultivator. Ang tatlong matandang halimaw ay may malinaw na layunin. Ang pagsugpo sa maliit na phoenix ay mas mahalaga kaysa anupaman. Shi. Lumipad ang maliit na phoenix at isang mahabang sipol ang umalangaw sa kalangitan, nagpakawala ng tatlong apoy kay Yin Jing at sa dalawa pa. Nakita ng tatlong matandang immortal sa himpapawid ang malalakas na apoy sa katawan ng maliit na phoenix matapos itong magbago sa tunay nitong anyo, at ang kanilang mga mukha ay naging sobrang pangit. Naramdaman nilang tatlo na ang apoy sa maliit na phoenix ay mas malakas kaysa sa maliliit na bowl ang apoy na pinakawalan noon. Ang tatlong puting apoy ay sumugod patungo sa tatlong tao na parang tatlong ahas, na may hindi mapapantayang aura. Nang sumugod si Yang Yian patungo kay Chi Moxing at sa iba pa, nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata na si Yin Jing'an at ang dalawa pang matandang immortal ay mukhang lubhang hindi nasisiyahan kapag nakaharap sa tatlong apoy na inilabas ng maliit na phoenix na pumailan lang sa kalangitan. Nakahinga agad siya ng maluwag.
Tila sapat na ang maliit na phoenix para harapin ang tatlong matandang immortal sa ngayon. Pagkaraan lang ng maliit na phoenix ay nagpakawala ng mahabang dagandong at nag-transform sa tunay nitong anyo, sa labas ng Demon Light City. Ito, ang hininga ng Young Master, ang panglimang malaking demonyong matandang maya ay biglang nagtaas ng ulo at tumingin sa Demon Light City. Sa sandaling sinabi niya ito, ang tatlong pang-apat na ibong demonyo sa paligid niya ay nanginginig lahat at sabay na tumingin sa Demon Light City. Ang Young Master ay napisa at ipinanganak, ang matandang maya ay naging isang nasa katanghaliang gulang na babae na may labis na nasasabik na tono, at pagkatapos ay sumigaw, "Makinig sa aking utos, ang batang Panginoon ng aking demonyong ibon ay lumitaw sa mundo, at ngayon ay nakulong sa Demon Light City. Sumunod ka sa akin para masira ang Demon Light City at salubungin ang Young Master pabalik." Sa hinaharap, kung ang aking demonyong ibong tribo ay maaaring tumaas sa Great Wilderness at kahit na mangibabaw sa universo ay nakasalalay sa Young Master na si Phoenix. Ngayon, kahit na kailangan kong isakripisyo ang aking demonyong katawan, tatanggapin ko ang Young Master pabalik sa Great Wilderness. Singilin. Ang matandang maya, isang ikalimang antas na dakilang demonyo, ay puno ng hindi mapigil ang pananabik at nanguna sa paglipad patungo sa Demon Light City. Sa isang iglap, ang tribong lumilipad na ibon ay umatras ng 3 milya at muling sumugod sa Demon Light City. Bagamat ang Demon Light City ay mayroong Demon Light Formation, sinabi ng matandang maya na hindi siya magdadalawang isip na isakripisyo ang kanyang katawan ng demonyo para salubungin si Xiaofeng. Pagkatapos lumipad sa ibabaw ng Demon Light City, sinimulan niya ang isang nakakabaliw na pag-atake sa Demon Light Formation. Sa Demon Light City, nang walang Yin Jingan at ang iba pang tatlong immortal na kumokontrol sa Demon Light Array, at nang walang magaan na pag-atake ng array, sa pamumuno ng matandang maya na si Dongting Nayanyang, ang ika-5 pagliko na dakilang demonyo, 10,000 mga tribo ng ibon ang naglunsad ng malawakang pag-atake sa Demon Light City. Boom boom boom. Umalangaw-ngaw ang nakakabinging tunog, at ang pag-atake ng mga tribo ng ibon ay nagpakilos sa buong Demon Light City upang manginig ng marahas. Sa oras na ito, walang nakapansin na ang isang insekto na kasing laki ng daliri ay mahigpit na nakakabit sa harang ng Demon Light Array, at ang katawan nito ay napakaritmo at kumikislap na silver light paminsan-minsan. Ang maliit na insektong ito ay natural na mukha ng tao na insektong espiritu ni Yang Yiyo. Matapos pukawin ni Yang Yiyo ang merkado ng halimaw at nabigong makatakas, tahimik na pinakawalan ni Yang Yiyo ang insekto upang sirain ang harang ng Demon Light Array, dahil ang talento ng insekto ay ang basagin ng hadlang. Nang sapilitang magtago sa Luofo Cave Heaven ni Yin Jingan at ng iba pang tatlong immortal, hindi pinatahimik ni Yang Yian ang mga kulisap, dahil alam niya na maaaring baliwalain ng mga kulisap ang anumang mana, at ang kanilang mga katawan ay maliliit na tuldok lamang na hindi madaling matuklasan. Inilabas niya ang mga bug upang masira ang malaking array barrier, na isang backup na plano, at hindi niya inaasahan na ang mga bug ay masira ang malaking array barrier ng sabay-sabay. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang city defense array, at alam ni Yang Yian na hindi ito madali. Gayunpaman, siya at ang mga bug ay nakikibagay sa isa't isa, at nararamdaman niya ang pag-usad ng mga bug na sinisira ang hanay ng liwanag ng demonyo anumang oras. Nang ang napakaraming demonyong ibon ay umatake sa Demon Light Array, si Yin Jingan at ang dalawa pa ay nagtutulungan upang labanan ang apoy ng maliit na phoenix. Ang tatlong immortal ay bumuo ng 3 talent array, at bawat isa sa kanila ay naglabas ng kani-kanilang magic weapons, o dapat itong tawaging espiritual na kayamanan para mas tumpak. Ang tatlo ay bumuo ng isang free talent array at bawat isa sa kanila ay ginamit ang lahat ng kanilang lakas upang bumuo ng isang pattern na may mga rune na lumalangoy dito, at pilit na nilalabanan ang apoy na pag-atake ng maliit na phoenix. Kung titingnan mula sa malayo, ang pattern ng Tai Chi na ginanap ni Yin Jingan at ng iba pang tatlong immortal ay lumalaban sa apoy na inilabas ng maliit na phoenix. Ito ay isang paligsahan ng magic power at mahiwagang kapangyarihan, at ito ay nakasalalay sa kung aling panig ang makakatagal hanggang sa wakas. Nang ang 5th turn Great Demon Old Sparrow ay humantong sa kawan ng mga ibon upang salakayin ang Demon Light Formation na galit, nagbago ang mukha ni Maming Shan at sinabing, "Old Monster Yin, ang matandang maya sa labas ay mabangis na paparating, ano ang dapat nating gawin?" Doon ay mga butil ng pawis na kasing laki ng mga soybean na nahuhulog mula sa noo ni Yin Jingan. Malinaw, kahit na nilabanan nilang tatlo ang apoy ng munting phoenix, binigay din nila ang lahat at buong lakas na lumaban. Buti na lang at kakapanganak pa lang ng Little Phoenix. Kung lumaki ng kaunti ang maliit na phoenix, maaaring hindi nila kayang labanan ng tatlo ang apoy ng maliit na phoenix. Nang marinig ang mga alalahanin ni Maming Shan, sinabi ni Yin Jingan sa malalim na boses, hindi ganoon kadali para sa mga flat-haired beast na nasa labas ng formation na basagin ang formation. Ang matandang multo na si Ma ay nakatuon sa pakikitungo sa maliit na phoenix. Hanggat nagtitigan kaming tatlo ng kalahating oras, matatalo ang munting phoenix.
Hindi mo ba nakita na ang apoy sa kanyang katawan ay nagsimulang lumabo? Ang maliit na bagay ay hindi alam kung paano mabuhay o mamatay. Kalalabas lang niya at buong lakas niyang ginamit ang kanyang likas na apoy. Hindi siya makakatagal. Nakahinga si Shu at manang marinig nilang nagsalita si Yin Jing'an. Ang pinakakinatatakutan ni Maming Shan ay hindi ang maliit na phoenix sa kanyang harapan. Natatakot siya na kung wala silang tatlo ang kumokontrol sa formation, ang Demon Light Formation ay masira ng matandang maya sa labas ng formation. Kapag nangyari iyon, libu-libong ibon ang susugod sa Demon Light City. Sa wakas sila ay mga master ng Yuanying Great Perfection at natakot sila na hindi sila magkakaroon ng magandang wakas. Sa pagkakataong ito, tinitingnan ang apoy sa maliit na phoenix, tila lumabo ito ng kaunti. Hanggat ang maliit na phoenix ay pinigilan, ang kaguluhan sa lungsod ay malulutas. Para naman kay Yang Yian, hindi ito sineseryoso nilang tatlo. Hindi sila naniniwala na kaya nilang baligtarin ang mundo kapag napapaligiran ng halos 100 Yuanying monghe. Sa sandaling ito, hindi akalain ng tatlong matandang lalaki na may maliit na mukha ng espiritong insekto na nakakabit sa formation barrier at nilamon ang Demon Light Formation. Para kay Yang Yian sa oras na ito, siya ay talagang napapaligiran ng halos 100 Yuanying monghe, ngunit hindi ito nagdulot ng banta sa kanya. Para kay Yang Yian, mayroon siyang chi moxing sa kanyang mga mata. Bagamat napapaligiran siya ng halos 100 Yuanying monghe mula sa tatlong pangunahing puwersa sa Demon Light City, walang pumipigil sa kanya na sumulong. Ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay kumikinang ng silver light, at ang Xuanhuang Sword Energy ay idinagdag sa blade. Pinakilos pa ni Yang Yian ang lakas ng kulog sa kanyang katawan. Nang sinaksak niya ang espada, ang mga magsasaka sa gitnang yugto ng Nascent Soul ay maaari pa ring umiwas sa gulat. Tulad ng para sa mga magsasaka sa unang yugto ng Nascent Soul, walang sinuman ang makahaharang sa kanyang espada, at ang mga nakatayo sa kanyang harapan ay kadalasang nagiging mga kaluluwa sa ilalim ng espada. Patayin. Si Yang, na ang buong katawan ay puno ng away at pagpatay na layunin, ay may mahabang buhok na umaagos. Sa pagharap sa pagkubkob ng halos 100 Nascent Soul Cultivator nang walang takot, siya ay naging isang demonyo na may hawak na espada. Ang enerhiya ng Xuanhuang Sword ng Dragon Slaying Sword sa kanyang kaliwang kamay ay naka-criss-crossed, at ang tatlong malalaking mahiwagang kapangyarihan ng mga buto ng kamay sa kanyang kanang kamay ay patuloy na tumatama sa kanila, at ang mga hiyawan ay narinig. Boom boom boom. Sa loob lamang ng 10 paghinga, halos 100 Nascent Soul Cultivator ang napatay ni Yang Yian. Sa sandaling ito, ang iba ay natakot sa pagpatay. Hindi ko alam kung sino sa karamihan ang nagsabi ng salitang, tumakbo, at 12-12 ng mga Nascent Soul Cultivator ang agad na naging mga ibon at hayop. Kailangan mong tumakbo. Sa mga kamay ni Yang Yiyo, kahit isang magsasaka sa gitnang yugto ng Nascent Soul ay hindi matatalo sa isang galaw. Kung hindi ka tatakbo, kakatayin ka. Sa sandaling ito, mayroon lamang 2 tao na hindi tumakbo. Ang 2 taong ito ay si Chi Moxing at isang payat na matandang lalaki, na mga masters din sa huling yugto ng Nascent Soul sa Yaoguang City. Tumingin si Yang Yiyo kay Chi Moxing habang nakatutok ang kanyang higanting espada, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Kabanata 739 ang matandang lalaki ang namamahala. Nakaharap sa malablade na mga mata ni Yang Yiyo, ang masamang Diyos, kahit na si Chi Moxing ay isang master sa huling bahagi ng Yuanying period, hindi niya maiwasang manginig sa lahat. Ngunit pagkatapos ng lahat, si Chi Moxing ay hindi isang ordinaryong magsasaka. Siya ay isang master sa huling bahagi ng Yuanying period, at siya ay naging isang malaking boss sa Yaoguang City sa loob ng daan-daang taon. Marami na siyang naranasan na unos at alon, kaya hindi siya matatakot sa mga mata ni Yang Yiyo. Siyempre, siguradong takot siya sa batang ito na nasa harapan niya na nasa early Yuanying period pa lang. Sa labanan ngayon, siya at ang payat na matandang nasa tabi niya ay hindi kumilos, at hinayaan ang ibang mga magsasaka na manguna. Hindi ba ito ang intensyon na obserbahan si Yang Yiyo? Doon ay isang paghaharap kay Yang Yiyo minsan. Sa tatlong mga master sa huling bahagi ng Yuanying period, isa sa kanila na kabilang sa Qingtian sect ay pinutol ni Yang Yiyo ang kalahati ng kanyang katawan sa isang enkwentro, at siya ay ganap na naging inutil na tao. Sa ikalawang paghaharap, si Chi Moxing at ang payat na matandang lalaki mula sa Lingshan Valley ay naging maingat, kaya hinayaan nilang manguna ang halos 100 Yuanying cultivator. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatay sila ni Yang Yiyo at bumagsak. Pagkatapos ng ilang obserbasyon, ang mga mata ni Chi Moxing ay puno ng solemnidad, at hindi niya makita si Yang Yiyo. Kung ito man ay ang malakas na aura na naramdaman ni Yang Yiyo, ang sinaunang espada sa kanyang kamay, o ang kakaibang galaw ng katawan at mga mahiwagang kapangyarihan, ang lakas na ipinakita ay ganap na hindi dapat taglayin ng isang sinaunang Yuanying cultivator.
Nagkatinginan si Chi Moxing at ang payat na matandang lalaki at nakakita ng conclusion mula sa mga mata ng isa't isa. Ang batang nasa harap nila ay tiyak na isang master na sadyang itinago ang kanyang paglilinang. Baka nasa huli na si Yuan Ying. Kahit na ang dakilang kasakdalan, ang pagdududa ay isang mas makapangyarihang pag-iral. Kung hindi, paano papatayin ng isang tao ang halos 100 Yuan Ying cultivator at payayakan sila para sa kanilang mga magulang? Sa loob lamang ng 10 paghinga, napatay niya ang 50 o 60 Yuan Ying cultivator. Siyempre, karamihan sa kanila ay mga unang Yuan Ying cultivator, ngunit nakita rin na pinatay ng batang ito ang mga cultivator sa kalagitnaan ng Yuan Ying period ng walang anumang pagkakamali. Hindi masamang sabihin na isa siyang demonyo. Inimbestigahan ni Chi Moxing ang batang lalaki na biglang lumitaw sa Yaoguang City at nagdulot ng kaguluhan sa Yaoguang City. Nalaman niyang sinundan niya ang matanda sa Yaoguang City, Lao Mengtu, sa lungsod. Inangkin ni Lao Mengtu na siya ang kanyang pamangkin na pinangalanang Yang Yiyo. Nalaman ni Chi Moxing na nakita ni Yang Yiyo ang isang demonyong alipin sa merkado ng demonyong alipin ng mga merchant ng Yinyang, at pagkatapos ay ninakawan niya ang demonyong alipin, at pagkatapos ay sinira niya ito at pinakawalan ng lahat ng mga demonyong hayop na nakakulong sa merkado ng demonyong hayop, na nagdulot ng kaguluhan sa buong lungsod ng Yaoguang. Masasabing nagdulot ng kaguluhan si Yang Yiyo sa lungsod ng Yaoguang. Ganito ang iniisip ni Chi Moxing sa kanyang puso, at tumingin kay Yang Yiyo na may malungkot na mukha at sinabi, Yang Yiyo, tama ba? Alam mo ba na kahit ang iyong amo ay hindi ka kayang iligtas sa malaking gulo na idinulot mo ngayon? Natigilan si Yang Yiyo, at pagkatapos ay napagtanto niyang si Chi Moxing ay nagtatanong. Ngumisi siya at sinabi, bakit ka natatakot sa aking Panginoon? O gusto mo akong imbestigahan? Sa totoo lang, hindi ka kwalipikadong makilala ang aking Panginoon. Pabayaan ang paggawa ng gulo sa isang maliit na Yaoguang City, kahit na ang Mountain and Sea Realm ay nabaligtad, ang aking amo ay walang pakialam. Dahil alam niya na si Chi Moxing ay natatakot sa kanya at nagsimulang mag-alinlangan sa kanyang pinagmulan, si Yang Yiyo ay gumawa lamang ng maraming big talk. Anyway, ang sekta ng kanyang master ay hindi ang Mountain and Sea Realm, at hindi siya nagkamali sa totoo lang. Wala talagang pakialam ang matanda sa mga bagay na ito. Bagamat ang matanda ay isang 12 kapigatian na walang kamatayan at hindi kailanman nagtatag ng anumang sekta, nang magsalita ang matanda, ang kanyang 3 nakatatandang kapatid na lalaki at babae sa mundo ng paglilinang ay lahat ay may sariling mga sekta sa mundo ng paglilinang. At mula sa tono ng matanda, ang mga sekta na itinatag ng kanyang mga nakatatandang kapatid sa mundo ng paglilinang ay lahat ay mabuti. Paano maihahambing ang mga sekta sa daigdig ng bundok at dagat sa mga nasa daigdig ng paglilinang? Kaya't si Yang Yiyan ay hindi puno ng mga pag-aaway. Ngunit iba ang tunog nito kay Chi Moxing. Iniisip na niya kung totoo ba. Maaaring si Yang Yiyan ay talagang isang disipulo mula sa isang malaking sekta sa mundo ng bundok at dagat. Kanino siya galing? Butian Palace. O isang alagad mula sa isa sa mga super sinaunang ermitanyong sekta? Kung oo, mahirap talagang guluhin siya. O ang batang ito ay nagsasalita ng walang kaparirikan. Naramdaman ni Chi Moxing na si Yang Yiyan ay hindi nagsasalita ng walang kaparirikan. Ayon sa kanyang cultivation level ng maagang yugto ng Nascent Soul sa ibabaw, at ang kanyang aktwal na lakas ay maihahambing sa huling yugto ng Nascent Soul o kahit na ang Great Perfection, talagang halos kapareho siya ng mga disipulo mula sa mga nakatagong sekta na iyon. Alam lang ni Chi Moxing ang tungkol sa palasyo ng Batian sa mga nangungunang superpower sa Shanghai Realm, ngunit nakita at narinig niya ang ilan sa mga ipinagmamalaking anak ng palasyo ng Batian, ngunit hindi pa niya narinig ang isang tulad ni Yang Yiyo. Ngayon tila sila na ang mahiwagang disipulo ng Hidden Sect. Kinaikit ni Chi Moxing ang kanyang mga mata at tumingin kay Yang Yiyo at sinabing, ikaw ba ay inapo ng sinaunang Hidden Sect o isang disipulo ng Batian Palace? None of your business. Wala nang pasensya si Yang Yiyo na kausapin si Chi Moxing. Nakikita niyang natatakot na si Chi Moxing, at kailan siya kikilos. Anyway, dahan-daang hulaan ni Chi Moxing ang kanyang pinanggalingan, tama ba? Kung higit pa, mas magagalit si Chi Moxing, at mas magiging kapaki-pakinabang ito para kay Yang Yiyo. Kahit na si Chi Moxing at ang payat na matandang lalaki ay dalawang tao, at ang iba pang mga Nascent Soul Cultivator ay pinatay niya at nagkalat, para kay Yang Yiyo, siya ay nakaharap sa isang master sa huling yugto ng Nascent Soul. Sa kanyang paglilinang sa unang yugto ng Nascent Soul, kahit na lumaban siya sa iba pang antas, maaari lamang siyang makipagkompetensya sa mga cultivator sa huling yugto ng Nascent Soul sa mga tuntunin ng tunay na enerhiya. Bukod dito, kinailangan niyang harapin ang dalawang master sa huling yugto ng Nascent Soul ng sabay. Isang kasinungalingan ang sabihing wala siyang pressure. Tungkol sa kanyang paniniwala na ang ugat ng labanan ay ang pambihirang Dragon Slaying Sword at mahiwagang kasanayan sa kanyang kamay, walang duda na wala sa mga pamamaraang ito sa kanya ang karaniwan. Higit sa lahat, siya ang may pinakamalaking trump card, na ang kanyang master na si Yun Changxi.
Sa suporta ng matanda, hindi siya matatakot kay Chimoxing, ang dalawang cultivator sa huling yugto ng Nascent Soul, o maging ang mga master ng Nascent Soul Great Perfection. Gayunpaman, kung minsan ay naiintindihan din ni Yang Yiyu ang kalagayan ng kanyang matanda, at sinubukang huwag siyang alalahanin hanggat maaari, at ayaw niyang umasa sa kanyang Panginoon para sa lahat, ngunit depende rin ito sa kung anong uri ng mga bagay at mga kaaway ang kanyang kinakaharap. Ngayon, para kay Wu Mokyo, natural na hahayaan ni Yang Yiyu na kumilos ang kanyang amo. Muli siyang nagalit ng mayabang at mapang-asar na mga mata ni Yang Yian. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang master sa huling yugto ng Yuanying, isang malaking boss na nakaupo sa Yaoguang City sa loob ng maraming taon. Hindi pagmamalabos na sabihin na siya ay isang figure na higit sa 10,000 tao, at hindi siya kailanman hinamak ng ganito. Ang payat na matandang lalaki sa tabi ni Chimoxing ay hindi napigil ang magalit at umatake muna, "Binata, hinahanap mo ang kamatayan." Isang pagsabog ng tawa, ang payat na matanda ay kumislap at nilaslas si Yang Yian gamit ang isang espada. Pinaikit din ni Chimoxing ang kanyang mga mata, idiniin ang kanyang mga palad kay Yang Yian, at biglang nagdilim ang buong kalangitan. Naramdaman ni Yang Yian na ang kanyang buong katawan ay nanikip, at isang hindi nakikitang puwersa ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Alam niya na ito ang kapangyarihan ng pagkakaisa ng tunay na diwa ng Yuanying Cultivator. Ang kapangyarihan ng Yuan Shen ay hindi nakikita. Hindi ito nakikita ngunit nadarama. Ito ang pinakawalang bakas. Kung mas malakas ang kapangyarihan ng kaluluwa, mas malaki ang kapangyarihan. Sa oras na ito ay natuklasan, ito ay nagdusa na. Si Yang Yian ay maswerte na ang kanyang Yuanying at kaluluwa ay hindi masama, at naramdaman niya ito sa unang pagkakataon. Ngunit ang pakiramdam na ito ay isang bagay, at kung ito ay malulutas ay isa pa. Sa oras na ito, sa pagharap sa mga pag-atake ni Chimoxing at ng payat na matandang lalaki sa kaliwa at kanan, sinabi ni Yang Yiyu sa kanyang amo sa kanyang puso, "Matanda, kailangan kong hawakan mo ang kuta. Hindi ba't dalawa lang silang nahuling nagsasaka ng Nascent Soul? Matatalo mo sila gamit ang sarili mong lakas, at iniistorbo mo pa rin ako." Yun Changxi. Dissatisfied na boses ni. Wala sa mood si Yang Yiyu na makipagtalo sa matanda sa oras na ito. Gumalaw siya upang lumaban at sinabi sa kanyang amo sa malalim na boses, "Ang gusto ko ay patayin ang payat na matandang lalaki sa isang iglap, at pagkatapos ay gusto kong hanapin ang kaluluwa ni Chimoxing." Nahuli niya si Kier. Marahil ay narinig niya ang sama ng loob ng kanyang apprentice, at sa pagkakataong ito ay bihirang saktan ni Yun Changxi si Yang Yiyu. Mas naiintindihan ng kanyang amo kaysa kaninuman kung gaano kahalaga si Wu Mokyo, ang babaeng ghost cultivator, sa isip ni Yang Yiyu, at agad na tumugon, "Patayin mo na lang siya. Patayin mo na lang siya." Ang 5 simpleng salita lang na ito ang ganap na nagpakita ng pagtitiwala ni Yun Changxi sa kanyang apprentice na si Yang Yiyu. Nagulat si Yang Yiyu nang marinig niya ito. Nakaharap sa espada ng manipis na matandang lalaki na puno ng malakas na aura, pinakilos niya ang Xuanhuang Sword ng Dragon Slaying Sword upang salubungin ito ng isang espada. Kasabay nito, ginamit niya ang mga buto ng kanyang kanang kamay para hampasin si Chimoxing gamit ang Star Picking Hand. Upang hanapin ang kaluluwa ni Chimoxing, alam ni Yang Yiyu na kailangan muna niyang alisin ang payat na matanda, at pagkatapos ay lihim na susuportahan siya ng ilang mga master, upang magtagumpay siya sa isang iglap. Nang makita ang espada ni Yang Yiyu na nakaharap sa kanya, ang payat na matandang lalaki ay malamig na bamantong hininga, na may pang-aalipuste sa kanyang mga labi. Sa kanyang pangunawa, ang espada ni Yang Yiyu ay talagang mas malakas kaysa sa isang ordinaryong Yuanying sa unang yugto, ngunit ito ay malayo pa rin sa sapat para sa kanya, isang master sa huling yugto ng Yuanying. Boom! Sa sumunod na sandali, nagsagupaan ang dalawang espada, na umuungal, ngunit biglang nagbago ang mukha ng payat na matanda. Kabanata 740 Soul Search. Sa orihinal, ang espada ng payat na matandang si Yang Yiyu ay hindi katugma sa kanya, at sa katunayan ito ay totoo, ngunit hindi niya akalain na si Yang Yiyu ay may halo at ang kaluluwa ng isang master na isang Supreme 12 Tribulation na maluwag na walang kamatayan, kaya ang trahedya ng payat na matanda ay tiyak na mapapahamak. Matapos makita ng payat na matandang lalaki na tumama sa kanya ang espada ni Yang Yiyu, isang malaking puwersa ang biglang lumabas mula sa enerhiya ng espada ni Yang Yiyu, na parabang ang kapangyarihan ay tumaas ng 12-dosenang beses. Kotsa! Ang sinaunang espada ng payat na matandang lalaki ay agad na nabali sa puwersa, at ang kanyang mga mag-aaral ay biglang lumiit, puno ng takot, dahil ang espada ni Yang Yiyu ay nahulog sa kanya kasama ang natitirang puwersa. Walang ingay, naramdaman na lang ng payat na matanda ang lamig ng buong katawan, at alam niyang tapos na siya. Sa susunod na sandali, ang mga mag-aaral ng payat na matandang lalaki ay naging mas malaki, at pagkatapos ay nagkalat, at siya ay nahulog sa likuran, na gumagawa ng isang mapurol na tunog na may isang bukol, at pagkatapos ay wala ng hininga, ngunit siya ay ganap na patay.
Ang pag-atake ni Chi Moxing sa isang tabi at ang handbone magic star picking hand ni Yang Yiu ay pantay-pantay. Noong nag-aaway sila, natural na nakita ni Chi Moxing si Yang Yiu at ang kanyang kasama, ang payat na matandang lalaki, na nakikipaglaban gamit ang kanilang mga espada. Kitang-kita sa kanyang mga mata na mananalo ang kanyang kasama, ang payat na matanda. Pero, sa isang kisap mata, nakita niya ang sinaunang espada ng manipis na matandang lalaki na pumuputol sa bawat pulgada, at pagkatapos ay nakita niya ang enerhiya ng espada ni Yang Yiu na pumapasok sa katawan ng payat na matanda. Sa sumunod na sandali, ang payat na matanda ay natamba at tuluyang binawian ng buhay. Gayunpaman, sa mga mata ni Chi Moxing, kakaiba na nakita niya na ang payat na matandang lalaki ay inatake ng lakas ng espada ni Yang Yiu, ngunit walang sugat sa kanya. Ang eksenang ito ay talagang hindi makatwiran. Agad na naisip ni Chi Moxing ang isang posibilidad, at nagbago ang kanyang mukha, at tumalikod siya at tumakbo ng walang pag-aalinlangan. At ang target ni Yang Yiu ay si Chi Moxing, paano niya ito hahayaang makatakas? Si Yang Yiu lang ang nakakaalam sa kanyang puso kung bakit walang sugat ang payat na matanda, o kung paano siya namatay. Walang duda na si Master Yun Changxi ang gumawa ng hakbang. Ang matanda ang gumamit ng kanyang makapangyarihang soul power para direktang sirain ang kaluluwa ng payat na matanda. Sa ibabaw, ito ay tila enerhiya ng espada, ngunit sa katunayan, ito ay ang kapangyarihan ng kaluluwa ng matanda na dumurog sa kaluluwa ng payat na matanda. Kahit na ang nascent soul ay hindi nakatakas, at natamo ni Yang Yian ang epekto ng pagpatay sa payat na matandang lalaki sa isang iglap. Matapos malutas ang payat na matandang lalaki, may tutuon ni Yang Yian ang lahat ng kanyang lakas kay Chi Moxing. Paano niya ito hinayaang makatakas? At sa suporta ng matanda, hindi natakot si Yang Yian na makatakas siya sa kanyang palad. Sa paggalaw ng kanyang mga paa, umiwas si Yang Yian at humakbang pasulong. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at tinamaan ang likod ni Chi Moxing ng 3 hampas ng handbone magic power ng pagpili ng mga bituin, paghuli sa buwan, at pagnanakaw sa kalangitan. Naramdaman ni Chi Moxing ang malakas na hininga sa likod niya at alam niyang hindi siya makakatakas. Mabilis siyang tumalikod at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para harapin ang 3 suntok ng handbone magic power ni Yang Yian, na mas malakas kaysa sa nauna. Sinamantala ni Yang Yian ang puwang na ito at lumabas at nagpakita sa likod ni Chi Moxing. Sumigaw siya sa kanyang Panginoon sa kanyang puso, matanda, tulong. Habang nagsasalita, iniunat niya ang kanyang kamay at direktang hinawakan ang ulo ni Chi Moxing. Sa sandaling kumilos si Yang Yian, naramdaman niya ang init sa kanyang kaliwang braso. Alam niyang nakagawa na ang matanda, at gumaan ang pakiramdam niya. Tulad ng para kay Chi Moxing sa sandaling ito, ang tuloy-tuloy na paggalaw ni Yang Yian ay simpleng nakasisilaw. Sa wakas ay nalutas na niya ang free strike magic, ngunit hindi niya inaasahan na ang tusong batang ito ay makakahanap ng pagkakataong hawakan ang kanyang ulo gamit ang isang kamay. Hayaan siyang sunggaban, hindi siya natatakot, ngunit ang susi ay napatulala si Chi Moxing sa susunod na sandali, puno ng takot ang kanyang mga mata, nalaman niyang napakabilis ng paggalaw ng kanyang katawan. Ang buong katawan ay tila naayos ng isang hindi nakikitang puwersa. Sa sandaling ito, ang kaluluwa ni Chi Moxing ay nanginginig, naramdaman niya ang kapangyarihan ng kaluluwa sa kabila ng nascent soul realm, ito ay parang bundok at malalim na dagat, ito ay nagmumula kay Yang Yian. Siya! Pinagmasdan ng kamay ni Yang Yian na humawak sa kanyang ulo. Sa isang iglap, parang nahulog si Chi Moxing sa isang ice cellar, at ang kanyang isip ay puno ng 2 salita tapos na. Paanong hindi ito matatapos? Inutusan niyang ang kanyang amo na si Yun Changxi na supilan siya. Simple lang at halos ginamit niya ang kanyang kaluluwa para supilan siya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang ulo at hinanap ang kanyang kaluluwa. Ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa mga iniisip ni Yang Yian. Hindi. Napasigaw si Chi Moxing sa takot. Naramdaman niya ang makapangyarihang kaluluwa ni Yang Yian na marahas na sumalakay sa kanyang dagat ng kamalayan. Kung si Yang Yian ay talagang isang ordinaryong Yuanying early stage cultivator, si Chi Moxing ay magiging napakasaya na ang kanyang kaluluwa ay salakayin ang kanyang dagat ng kamalayan. Sa oras na iyon, ang isang backlash ng kaluluwa ay gagawing tulala si Yang Yian, o madudurog pa nga ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kaluluwa ni Yang Yian ay napakalakas na nalampasan nito ang antas ng Yuanying early stage cultivators. Alam ni Chi Moxing na siya ang magiging tanga. Walang pakialam si Yang Yian sa iniisip ni Chi Moxing. Sa nakakatakot na sigaw ni Chi Moxing, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay direktang dumaloy sa dagat ng kamalayan ni Chi Moxing at nagsimulang hanapin ang kanyang kaluluwa. Naghahanap. Talagang binabasa ng kaluluwa ang alaala ng taong hinahanap ang kaluluwa. Nababasa nito ang alaala ng taong habang buhay na hinahanap ang kaluluwa, nang walang anumang privacy na itatago.
Siyempre, ang kailangan para sa pagsasagawa ng soul-searching method ay ang sariling kaluluwa ni Yang Yiyu ay dapat na mas malakas kaysa sa kaluluwa ni Chi Moxing, kung hindi, siya ay magdurusa ng malaking kawalan kung siya ay mag-backfire. Kung pag-uusapan, ang sariling kaluluwa ni Yang Yiyu ay hindi kasing lakas ng kay Chi Moxing, ngunit siya ay may tulong ng matanda, kaya't ang pag-aalala na ito ay hindi umiiral, kaya ang paghahanap ng kaluluwa ni Chi Moxing ay napakahirap. Wala na siyang ibang iniisip. Sa ganitong paraan, kapag natapos na ang paghahanap ng kaluluwa, si Chi Moxing ay magiging tanga sa pinakamainam, o ang kanyang kaluluwa ay mapipinsala ng husto at ang kanyang paglilinang ay babagsak ng husto. Kung walang awa si Yang Yiyu, maaari niyang direktang patayin si Chi Moxing. Para kay Yang, hindi niya binalak na pakawalan si Chi Moxing. Naglakas loob siyang hulihin ang kanyang apprentice at si Wu Mokyo, at na-blacklist na siya ni Yang. Sa tulong ng makapangyarihang kaluluwa ng matanda, hindi na kinailangan ni Yang Yiyu na sadyang gawin ang lihim na pamamaraan ng paghahanap ng kaluluwa, at direktang nagsimulang basahin ang memorya ni Chi Moxing. Sunod-sunod na larawan ang lumitaw sa isipan ni Yang Yian. Nakita niya ang mga alaala ng pagkabata ni Chi Moxing, kung paano siya pumasok sa Yin Yang sect, kung paano siya nagsimulang magsanay. Sa unang pagkakataon na sumilip siya sa isang Feng asterisk na tiyuhin na naliligo, sa unang pagkakataon na nagsasanay ng dual cultivation. Ang mga larawan ay parang nanunood ng pelikula. Namula siyang at gustong laktawan ito, ngunit ang soul-searching technique ay ang paghahanap sa kaluluwa ng taong naghahanap ng kaluluwa, at hindi mawawala ang anumang alaala, kaya kailangan niyang tiisin ito kahit na ayaw niyang panoorin ito. Sa kabutihang palad, ito ay isang pamamaraan ng paglilinang pagkatapos ng lahat, at napakabilis na direktang basahin ang mga alaala ng ibang tao. Gayunpaman, nalaman ni Yang Yiyu na si Chi Moxing, ang matandang lalaki na ito, ay hindi isang lumang bagay, ngunit isang napakasarap na hayop. Matapos maging isa sa 3 Panginoon sa lungsod ng Yaoguang, ginamit niya ang kanyang katayuan, posisyon, at paglilinang upang pumatay ng mga inosenteng tao at magbenta ng mga batang monghe upang maging mga alipin ng demonyo. Si Chi Moxing, ang 3 master sa huling yugto ng Yuanying sa Yaoguang City, ay talagang ang tinatawag. Para sa kapakanan ng tubo, gagawin niya ang lahat. Kahit na ang pandak at matabang matandang ito ay nakasama ng demonyong hayop. Nang makita ni Yang Yiyu ang tagpong ito ng alaala, halos masuka siya. Kung hindi niya nakita ang eksena sa alaala ni Wu Mokyo, hindi sana nilabanan ni Yang Yiyu ang pagnanais na patayin ang matandang bastard na ito ng direkta. Panoorin ng mabuti. Sa isang tiyak na sandali, si Yang Yian ay nabigla. Nakita niya ang eksena sa alaala ng pagkikita ni Chi Moxing sa kanyang pangalawang apprentice na sina Wang Zonren at Wu Mokyo. Matapos mapanood ito ng ilang sandali, si Yang Yian ay puno ng hangarin na pumatay. Halos hindi niya mapanood ang mga hindi nauugnay na eksena sa alaala. Sa sandaling binawi niya ang kanyang kaluluwa, direkta niyang binasag ang kaluluwa ni Chi Moxing at pinasabog ang kanyang ulo gamit ang isang kamao. Sa susunod na sandali, tumingin si Yang Yian kay Yin Jing'an na nakaharap sa maliit na phoenix na may nakamamatay na aura. Sa alaala ni Chi Moxing, nakita ni Yang Yian ang iba't ibang pagpapahirap ni Chi Moxing matapos mahuli ang kanyang mga apprentice na sina Wang Zonren at Wu Mokyo, at sa sobrang galit niya ay nangangati ang kanyang mga ngipin. Sa huli, hindi inaasahan ni Yang Yian na talagang tinataka ni Chi Moxing si Wu Mokyo sa sisidlang pumipigil sa kaluluwa para pasayahin ang tunay na amo ng Yaoguang City, natiyuhin din niya na si Yin Jing'an, at iniharap ito kay Yin Jing'an bilang isang kayamanan ng langit at lupa. Matapos itong makita, gumaan ang pakiramdam at nabigla si Yang Yian. Ang nakakapagpagan ay hindi nipino ni Chi Moxing si Wu Mokyo para sa paglilinang, ngunit ang nakakagulat ay pagkatapos na ibigay ni Chi Moxing si Wu Mokyo kay Yin Jing'an, napino na kaya ni Yin Jing'an si Wu Mokyo. Sa oras na ito, si Yang Yiyu ay nasa estado ng pagkalito. Siya ay natural na umaasa na hindi pinuhin ni Yin Jing'an si Wu Mokyo para sa paglilinang, ngunit hindi siya sigurado. Matapos makita ni Yin Jing'an ang purong ghost cultivation body ni Wu Mokyo, hindi niya naiwasang ayusin si Wu Mokyo sa mismong lugar. Matapos patayin si Chi Moxing na may pulang mata, ibinaling ni Yang Yiyu ang kanyang ulo at tumingin sa maliit na phoenix at Yin Jing'an at ang 3 immortal sa hangin. Sa oras na ito, sa himpapawid, si Yin Jing'an at ang dalawa pa ay ina-activate pa rin ang pattern ng Tai Chi at nasa isang stalemate sa maliit na apoy ng phoenix. Nang susugod na si Yang Yiyu, isang sigaw na puno ng sakit ang narinig. Shi! Nanggaling ito sa bibig ng munting phoenix. Pagkatapos ay nagbago ng husto ang mukha ni Yang Yiyu, at lumipad siya at sumugod sa ere. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.